3 oras nang bumibiyahe ang bus. At matagal nang walang ibang makita sa labas ng bintana kundi ang kadiliman. Nakahiga si Clara sa ibabang kama ng sleeper bus, nakatingin sa kisame, at binibilang sa isip ang bawat pag-ugoy ng sasakyan, ang ritmikong tunog, na dati parang oyayi sa kanya noong bata pa siya, pero ngayon, sa hindi malamang dahilan, ay hindi siya makatulog. Sa tabi niya, sa kabilang kama, tahimik na humihinga si Ramon, mabilis siyang nakatulog. Halos kasabay ng pag-alis ng bus sa terminal sa Cubao. Pumikit lang siya, humarap sa pader, at iyon na. Mga 10 minuto pang tinitigan ni Clara, ang malapad niyang likod sa ilalim ng manipis na kumot, iniisip kung gaano kadali para sa kanya ang lahat. Ang pagtulog, ang kapanatagan, ang tiwala sa sarili, lahat ng ito'y tila ba kasama na niya mula ng isilang. Pareho silang 26 taong gulang. Ikinasal sila noong Mayo. 7 buwan na ang nakalipas. Naging simple lang ang kanilang kasal. Ang ama ni Clara, si G. Gregorio Laurel, ay nagbigay ng sapat na halaga para sa selebrasyon, para hindi masabing tinanggihan niya nang tuluyan ang kanyang anak. Ngunit walang sino man ang nakakita ng saya sa kanyang mukha noong araw na iyon. Malamig niyang kinamayan si Ramon. Halos formal. Nagbigay ng maikling talumpati at umalis ng mas maaga sa lahat. Nagpanggap si Clara noon na hindi niya napansin. Sanay siyang magpanggap. Itinuro iyon sa kanya ng buhay kasama ang kanyang ama. Si G. Gregorio ay isang taong maituturing na self-made. Mayroon siyang negosyo sa konstruksyon, ilang proyekto sa mga kalapit na probinsya, at mga koneksyon sa matataas na opisina. Hindi siya kailanman sumisigaw o nagdadabog. Sapat na ang isang tingin niya para maramdaman ng kausap na may kasalanan ito. Hindi yumukod si Ramon sa ilalim ng tinging iyon. Si Ramon ay nagtatrabaho bilang isang technologist sa isang planta ng metal fabrication sa Valenzuela. Hindi siya naghihirap, pero hindi rin naman mayaman. Pareho nilang inuupahan ang isang 2-bedroom condo unit sa Cavite. Hindi kamahalan ngunit malinis. Si Clara naman ay nagtatrabaho bilang editor sa isang maliit na publishing house. Tahimik ang kanilang pagsasama. Walang away. Walang matinding damdamin. Marahil, sobrang tahimik pa nga. Ngayon, papunta sila sa Baguio. Sinabi ni Ramon na gusto niyang ipakita sa kanya ang lungsod kung saan siya lumaki. Siya ang nagplano ng biyahe, bumili ng tiket, at nag-ayos ng lahat. Madaling pumayag si Clara. Matagal na niyang napapansin na sa kanilang relasyon. Siya ang mas madalas na sumasang-ayon. Pero hanggang sa gabing ito, hindi niya iyon itinuring na problema. Muli siyang tumingin sa kisame. Dahan-dahang umuugoy ang bus. Sa labas ng kanilang kortina, may dumaan sa pasilyo. Tahimik na mga yapak. Halos hindi marinig. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata at halos makatulog na nang biglang bahagyang umingit ang pinto ng kanilang cubicle. Bumukas ito ng sapat para makapasok ang isang tao. Umangat si Clara sa kanyang siko. Nakatayo sa may pinto ang konduktora. Isang babaeng nasa mga 50 anyos. Hindi katangkaran, medyo mataba, at nakasuot ng uniforme. Nakita na siya ni Clara kanina, noong sumasakay sila. Tahimik at maasikaso nitong sinuri ang kanilang mga tiket. Walang masyadong salita. Ang pangalan niya napansin ni Clara sa name tag ay Nena. Ngayon, nakatayo si Aling Nena sa pinto at nakatingin kay Clara na may ekspresyong mahirap tawaging pangtrabaho lang. Mayroong personal, halos makatao, sa kanyang tingin. Humakbang siya palapit at yumuko. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Mas mahina pa sa ugong ng makina. Mas mahina pa sa paghinga ng natutulog na si Ramon. Kailangan mong bumaba sa susunod na istasyon, sabi niya. Huwag mo lang gisingin ang asawa mo. Kung hindi, magsisisi ka. Hindi agad naintindihan ni Clara ang mga salitang naririnig niya. Inakala niyang nagkamali siya ng dinig. Napanaginip lang ito, na pinaglalaruan lang siya ng kanyang pagod. Pero hindi umalis si Aling Nena. Nakatayo siya sa tabi niya, at nakatingin ng mahinahon. Matatag tulad ng tingin ng mga taong nakapagdesisyon na. At naghihintay na lang na tanggapin din ito ng iba. Ano? Tanong ni Clara. Gamit lang ang kanyang mga labi.
Ang susunod na hintuan ay sa loob ng 20 minuto. Kunin mo ang bag mo. Bumaba ka. Tahimik. Pero bakit? Hindi ko maintindihan. Huwag ngayon. Putol ni Aling Nena. Mabilis na sumulyap sa natutulog na si Ramon. Maiintindihan mo rin mamaya. Gawin mo lang ang sinasabi ko. At umalis siya. Dahan-dahang sumara ang pinto. Ilang segundo siyang nakaupong hindi gumagalaw. Pinakikinggan ang sariling paghinga. Hindi ito regular. Mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa sa karaniwan. Hindi siya naniniwala sa mga senyales. Sa mga kutob. O sa mga taong dumarating sa gabi. Na may mga payong walang paliwanag. Isa siyang editor. Isang taong naniniwala sa salita at lohika. At gusto niyang lahat ng bagay ay may dahilan. Ngunit mayroong kakaiba sa babaeng ito. Sa paraan ng kanyang pagtayo, pagtingin, at pagsasalita na halos walang boses na hindi mo maaaring balewalain. Hindi ito kababalaghan. Hindi hula. Isang bagay na buhay. Totoo. Tulad ng amoy ng usok na naaamoy mo. Bago mo pa makita ang apoy. Tiningnan ni Clara si Ramon. Nakaharap siya sa kabilang panig. Pantay ang paghinga. Relax ang kanyang mga balikat. Talagang mahimbing ang tulog niya. Anong ginagawa ko? Naisip niya. Habang bumabangon mula sa kama. Maingat ang kanyang mga kilos. Halos automatiko. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sapat na ang mahinang ilaw sa itaas ng pinto. Kinapa niya sa ilalim ng kama ang kanyang travel bag. Maliit lang. Naglalaman ng mga dokumento. Telepono. Pitaka. At ilang damit. Isinuot niya ang kanyang jacket. Ipinasok ang kanyang mga paa sa sneakers. Ginawa niya ang lahat ng ito, na para bang hindi siya ang nagdedesisyon, kundi may ibang gumagawa nito. Para sa kanya, nagsimulang bumagal ang bus. Ramdam na ramdam iyon, ibang ritmo ng makina. Bahagyang paghilig pasulong. Kinuha ni Clara ang kanyang bag. At humakbang patungo sa pinto. Walang tao sa pasilyo. Ang madilim na mga ilaw ay nagbibigay liwanag sa mahabang daanan sa pagitan ng mga kama. Sa dulo ng bus, may liwanag mula sa pintuan. Naglakad si Clara patungo roon, hindi lumilingon. Yakap ang bag sa kanyang tagiliran at kinukumbinsi ang sarili. Kinakabahan lang ako. Pagod lang to. Makakarating siya sa pintuan. Kakalma. At babalik. Halos marating na niya ang pinto ng bus. Nang may pumigil sa kanya. Hindi tunog. Hindi boses. Kundi isang pakiramdam ang parehong pakiramdam na umusbong sa kanya sa loob ng cubicle. Nang tumingin sa kanya si Aling Nena, lumingon si Clara. Nakatayo si Ramon sa pasilyo. Nasa 5 metro ang layo niya. Nakasuot lang ng pantalon. Nakayapak. Walang salita. Nakatayo lang siya at nakatingin sa kanya nang walang pagtataka. Walang tanong. Walang Clara. Saan ka pupunta? Wala. Tingin lang. Isang tingin na blanko. Walang laman. Tulad ng screen ng isang patay na telebisyon. Huminto ang bus. Sa labas ng bintana, nasilayan niya ang isang maliit na istasyon sa gabi. Ilang poste ng ilaw. Isang maliit na gusali ng terminal. Kadiliman sa paligid. Hindi na maalala ni Clara kung paano niya binuksan ang pinto ng bus. Hindi na maalala ang mga baitang. Ang natatandaan lang niya ay ang pagtama ng kanyang mga paa sa semento ng terminal. Matigas, malamig, totoo, at tumakbo siya. Hindi na lumingon. Hindi na nag-isip, basta pasulong. Sa kadiliman, sa isang di kilalang bayan, papalayo sa tinging iyon na hindi niya maipaliwanag. Ngunit tila may alam tungkol sa kanya na hindi pa niya alam sa sarili. Sa likuran niya, umugong ang bus at umalis. At naiwan siya sa terminal. Mag-isa. May bag sa kamay. May mainit na hininga sa malamig na hangin. Sa isang bayang hindi niya man lang natandaan ang pangalan. Walang ideya kung ano ang nangyari. Mayroon lang siyang isang matibay na kaalaman na lumalago sa kanyang dibdib na parang mainit na baga. Mayroong mali. Matagal nang may mali. At nararamdaman niya ito, hindi niya lang pinahihintulutan ng sarili na malaman.
Malayo pa ang bukang liwayway. Halos walang tao sa terminal. Ilang madilim na ilaw ang nagbibigay liwanag sa maliit na gusali ng istasyon. Kupas na ang dilaw na pintura at may iskediul ng mga bus sa ilalim ng salamin na mukhang hindi napalitan sa loob ng 10 taon. Isang bangko sa tabi ng pasukan, isang basurahan, isang lumang payphone sa dingding, isang tahimik na saksi ng nakaraang panahon. Lumingalinga si Clara. Bukod sa kanya, dalawa lang ang tao. Sa terminal, isang matandang lalaki na may malaking bag na agad niyang hinila palabas, hindi man lang tumingin sa kanya, at isang batang babae na naka-puffer jacket na agad sinalubong ng isang lalaki, niyakap, kinuha ang maleta, at umalis. Naiwan si Clara na mag-isa. Nakatayo siya at pinanood ang papalayong bus. Ang mga pulang ilaw nito ay unti-unting nawala sa dilim. Pagkatapos, katahimikan. Tanging ang hangin at ang tahol ng aso sa malayo. Ang telepono sa kanyang bulsa ay nagpapakita ng 1:30 ng madaling araw. Tiningnan ni Clara ang screen, 3 missed calls mula kay Ramon. Lahat ay sa loob ng huling 4 na minuto. Hindi niya tinawagan pabalik. Ibinalik ang telepono sa bulsa at huminga ng malalim sa malamig na hangin na amoy usok at basang lupa. Mag-isip ka, sabi niya sa sarili. Mag-isip ka lang. Ang pangalan ng istasyon ay Rosario. Nabasa niya ito sa karatula pagbaba niya. Isang maliit na bayan sa La Union. Sa tingin niya, malayo ito sa Baguio. At malayo rin sa Maynila. Ang cash sa kanyang pitaka ay kaunti lang. Higit sa 3,000 piso. Mayroon siyang card. Pero kung gugustuhin ni Ramon na subaybayan ang kanyang mga galaw at bigla niyang naisip na posible iyon, bawat transaksyon ay magiging isang palatandaan. Lumabas siya mula sa terminal, patungo sa lugar na masasabing paradahan. Maliit na espasyo lang na sementado. Ilang sasakyan, isang tindahan na sarado ang mga bintana, at swerte isang tricycle na nakapark sa gilid ng bangketa. Ang driver ay natutulog, nakasandal sa upuan. Kumatok si Clara sa bintana. Isang lalaking nasa 45, hindi ahit, at nakasuot ng jacket na may fur collar, ang nagmulat ng mata at inis na tumingin sa kanya. Pagkatapos, tila tinantya niya ang sitwasyon. Isang batang babae, mag-isa, gabi, sa terminal, at ibinaba niya ang bintana. Saan? Maikli niyang tanong. Mayroon po bang kainan na bukas ngayon? Tanong ni Clara. Mas kalmado ang kanyang boses kaysa sa inaasahan niya. Nagulat siya sa sarili. Kinamot ng driver ang kanyang batok. Wala nang 24 oras dito, pero yung stopover sa may istasyon ng bus. Bukas yon hanggang 3:00 tuwing Biyernes. Biyernes ngayon. Sakto. Dalhin niyo po ako doon. Mga 7 silang minuto sa biyahe. Tumingin si Clara sa bintana sa natutulog na bayan. Madilim na mga bintana ng bahay. Iilang poste ng ilaw. Mga kalyeng walang tao. Napakaliit pala ng Rosario. 3 o 4 na kalye sa sentro. Mga 5-story building. Ilang tindahan. Isang tipikal na bayan sa probinsya. Tulad ng daan-daang iba pa. Pero ngayon, sa gabing ito, tila ito ang kanyang kaligtasan. Dahil ito ay dayuhan. Walang nakakakilala sa kanya o kay Ramon dito. Ang stopover karinderya ay nagniningning na parang isang dilaw na bintana sa gitna ng madilim na kalye. Simple ang signboard, walang arte. Medyo tabingi ang mga letra. Sa loob, mainit, amoy kape, at prito. Ilang mesa, kalahati ay bakante. Sa counter, may isang lalaking nasa katanghalang gulang na nagbabasa sa kanyang telepono. Pumasok si Clara, hinubad ang jacket, at umupo sa isang mesa, malapit sa bintana. Malayo sa pasukan. Nakatalikod sa pader. Isang lumang ugali mula pagkabata. Laging ganito umupo ang kanyang ama sa mga restaurant. Sabi niya, para makita ang buong lugar. Nakuha ito ni Clara nang hindi namamalayan. Pagkaraan ng 2 minuto, lumabas mula sa likod ng counter ang isang binatang lalaki.
Mga 28 anyos siguro. Hindi mas matanda. Katamtaman ang taas. Maitim ang buhok. Simpleng gupit. Bukas ang kanyang mukha. Walang pambobola. Walang pilit ng ngiti. Nakaraniwan sa service industry. Isang tunay na mukha ng tao. Lumapit siya sa mesa at inilagay sa harap niya ang menu. Isang papel sa loob ng plastic folder. Magandang gabi. O madaling araw na ba? Sabi niya. Kalmado ang kanyang boses. Gusto niyo po ba ng mainit? Kape. Sabi ni Clara at agad na natigilan. Mayroong kumirot sa loob niya. Automatikong lumabas ang salita. Ordinaryo. Pang-araw-araw. Ngunit sa sandaling iyon, tila sinaksak siya nito mula sa loob. Kape. Sinabi ni Aling Nena, huwag mong gisingin ang asawa mo, at mayroong kakaiba sa kanyang boses na naging dahilan para tumakbo si Clara mula sa bus nang hindi nag-iisip. At hanggang ngayon, hindi pa niya alam ang dahilan. Ayos lang po ba kayo? Mahinang tanong ng waiter. Tumingin si Clara sa kanya. Tumingin siya ng walang kuryosidad. Simpleng may atensyon. Tulad ng pagtingin ng isang taong gustong malaman kung kailangan ng tulong. Kape! Pagtatama niya sa sarili. Mas mabuti kung kape. Matapang. Sige po. Tumango ito at bumalik sa counter. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono. 7 missed calls na mula kay Ramon ngayon. Tinitigan niya ang pangalan nito sa screen at sinubukang alalahanin kung kailan huli siyang nakaramdam ng isang bagay na totoo sa tabi niya. Hindi pagkasanay, hindi kaginhawahan, hindi ang pagsasama sa iisang bubong, kundi isang bagay na buhay. Hindi niya matandaan. Nang eksakto, dinala ng waiter ang kape matapang. Sa isang maliit na tasa, may platito at isang piraso ng asukal sa gilid. Maingat niyang inilagay ito. Paalis na sana siya nang biglang nagtanong si Clara. Mahina. Halos labag sa kanyang kalooban. Alam niyo po ba kung may transient house o kahit anong tuluyan dito? Kailangan ko po kasing makahanap ng matutulugan. Huminto siya. Tiningnan siya ng isang segundo. Walang dagdag na tanong, walang ngisi. Mayroon pong isa. Pahinga ang pangalan. Sa may San Jose Street, number 12. Mga 15 minutong lakad mula rito. O 3 minuto kung sasakay. Bukas sila buong araw. Karaniwan. May bakante. Mura lang. Salamat. Kung gusto niyo po, puwede kong tawagan ng tricycle. May numero ako ng kilalang driver. Mabilis siyang darating. Ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay tumango. Oo. Sige po. Umalis siya para tumawag. Hinawakan ni Clara ang tasa gamit ang 2 kamay. Malamig ang kanyang mga daliri at tumingin sa bintana. Sa walang taong kalye sa gabi, ang mga ideya ay hindi mabuo bilang mga salita. Umiikot lang ang mga imahe, mga sandali. Si Ramon, nakatayo sa pasilyo ng bus. Ang blankong tingin. Walang salita. Si Aling Nena, yumuyuko sa kanya sa dilim ng cubicle. Huwag mong gisingin ang asawa mo. Kung hindi, magsisisi ka. Bakit niya sinabi iyon? Ano ang alam niya? Ano ba talaga ang nangyari? Bumalik ang waiter pagkaraan ng ilang minuto. Darating ang tricycle sa loob ng 10 minuto. Umupo siya sa kabilang mesa. Hindi masyadong malapit. May distansya para hindi siya makaramdam ng pressure. Ako nga pala si Anton. Dagdag niya. Kung sakaling kailanganin mo ako. Clara. Sagot niya. Natahimik sila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang uri ng katahimikan kung saan pareho nilang naiintindihan na hindi kailangang magpaliwanag ng anuman. Uminom si Clara ng kape. Mainit. Mapait, eksakto ang kailangan niya. Madalas ka bang ganito? Tanong niya. Hindi inaasahan sa sarili. Tumutulong sa mga estranghero sa gabi. Bahagyang ngumiti si Anton. Isang maliit na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Kapag nakikita kong kailangan ng tao ng tulong, oo, hindi naman mahirap. Dumating ang tricycle eksaktong pagkatapos ng 10 minuto. Nagbayad si Clara para sa kape. Isinuot ang jacket. Sa may pinto, lumingon siya. Salamat Anton. Ingat Clara.
sabi niya. Lumabas siya sa gabi. Umandar ang tricycle sa walang taong kalye. Dahan-dahang dumaan ang mga poste ng ilaw. Sa labas ng bintana, tumingin si Clara sa kanila. At iisa lang ang iniisip. Sa umaga, kailangan niyang hanapin si Aling Nena. Dahil may alam ang babaeng iyon. At kailangan itong malaman ni Clara bago siya gumawa ng susunod na hakbang. Ang Pahinga Transient House ay eksakto kung ano ang dapat asahan sa isang lugar na may ganoong pangalan, simple, malinis, walang arte. Kinuha ng babae sa resepsyon ng bayad, ibinigay ang susi, at hindi nagtanong ng kahit anong hindi kailangan. Isinara ni Clara ang pinto ng maliit na kwarto, inilagay ang bag sa sahig, at humiga sa ibabaw ng kumot. Suot pa rin ang kanyang jacket. Inilagay niya ang telepono na nakataob. Hindi tumigil ang mga tawag ni Ramon sa loob ng 1 oras pa. Pagkatapos, tumahimik na. Nakahiga si Clara sa dilim at pinakinggan ang katahimikan ng isang dayuhang bayan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, marahil sa napakahabang panahon, hindi siya natakot. Simple lang ang pakiramdam niya, tulad ng pakiramdam kapag nakagawa ka na ng desisyon, kahit hindi mo pa alam kung ano talaga ito. Nagising si Clara ng 8:30 ng umaga. Ilang segundo siyang nakahigang hindi gumagalaw. Nakatingin sa hindi pamilyar na kisame, mababa, puti at may maliit na bitak sa isang sulok. Pagkatapos, sabay-sabay niyang naalala ang lahat. At ang lahat ng iyon ay bumuhos sa kanya na parang alon. Malamig. Siksik. Totoo. Ang bus. Si Aling Nena. Si Ramon. Sa pasilyo. Ang terminal sa gabi. Ang kainan. Si Anton. Ang transient house. Umupo siya sa kama at hinilamos ang mukha, gamit ang kanyang mga palad. Sa labas ng bintana. Maulap ang umaga. Ang langit ay nababalot ng mga ulap. Dahan-dahang gumagapang ang mga patak ng ulan sa salamin. Sa ibaba, umugong ang isang sasakyan. Sumara ang pinto ng isang apartment. Isang ordinaryong umaga sa isang ordinaryong maliit na bayan, na walang pakialam sa mga kwento ng iba. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono. 23 missed calls mula kay Ramon. Ang huli ay 6:00 ng umaga. 3 mensahe. Ang una, Clara, nasaan ka? Ang pangalawa, sumagot ka. Nag-aalala ako. Ang pangatlo, ipinadala ng 3:00 ng madaling araw. Isang tuldok lang. Isang tuldok. Matagal niyang tinitigan iyon. Isang tuldok sa halip na mga salita. Ano ito? Pagkalito? Banta? O pagod lang ng isang taong nagsawa ng tumawag sa wala? Hindi niya alam. At ang mismong hindi niya alam na ito, na dati niyang inaakalang kapayapaan sa kanilang pagsasama, ngayon ay tila isang bagay na mahalaga. Hindi niya kilala ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung ano ang nagtatago sa likod ng kalmado. At hindi matatagpo ang panlabas na anyo nito. Naghilamos si Clara sa maliit na banyo. Nagpalit ng damit. Sa kanyang bag, mayroon siyang malinis na t-shirt. At maong, lagi siyang nagdadala ng pamalit, kahit sa maikling biyahe. Isang ugali ng editor, ang maging handa sa hindi inaasahan. Uminom siya ng tubig mula sa gripo. Isinuksok ang telepono sa bulsa. Ngayon, si Aling Nena. Ang isipang ito ay hindi siya tinantanan mula nang magising. May alam ang konduktora. Pumasok siya sa gabi sa cubicle ng iba. Sinuway ang lahat ng posibleng patakaran. Sumugal. At sinabi kung ano ang sinabi niya. Hindi ginagawa ng mga tao iyon. Nang walang dahilan. Ibig sabihin, may dahilan. At kailangan itong malaman ni Clara. Binuksan niya ang browser sa kanyang telepono. At nagsimulang maghanap, ang pangalan ng bus company, ang opisyal na website, ang section para sa feedback, isang form para sa mga pasahero. Nahanap niya ang numero ng hotline, tumawag. Isang automated na boses ang sumagot, at sinabing maghintay ng operator. Naghintay si Clara ng 4 na minuto. Pagkatapos ay isang tunay na boses ang sumagot. Babae, pagod, propesyonal na magalang. Magandang araw. Tumawag po kayo sa hotline ng bus company. Ano po ang maitutulong ko? Magandang araw.
Sabi ni Clara ng mahinahon. Pasahero po ako ng bus no. 11:17. Biyaheng Manila-Baguio. Kahapon, kailangan ko pong makausap ang konduktora ng bus namin. Ang pangalan niya ay Nena. Bus no. 5. Isang sandaling katahimikan. Maaari po bang malaman kung tungkol saan ang inyong pakikipag-ugnayan sa kanya? Nag-isip si Clara ng isang segundo. Naiwan ko po sa bus ang isang personal na gamit. Isang telepono. Gusto ko lang pong malaman kung nakita niya. Ito ay isang kasinungalingan. Simple, maayos, hindi kahina-hinala. Ang editor sa loob niya ay automatikong pinili ang pinakakapanipaniwalang bersyon. Manatili po sa linya, sabi ng operator. Naghintay si Clara ng 6 na minuto pa. Nakatingin sa bintana ng transient house sa maulap na kalye, sa mga nakaparadang sasakyan, sa isang babaeng may stroller na naglalakad sa bangketa, nakayuko laban sa hangin. Maaari ko pong iparating ang inyong hiling sa aming depot, sabi sa wakas ng operator. Ngunit hindi po kami maaaring magbigay ng personal na contact details ng aming mga empleyado. Naiintindihan ko, sabi ni Clara. Kung ganoon, pakisabi na lang po na ang pasaherong si Clara Laurel mula sa bus 5 ay humihiling na tawagan siya at bigyan niyo po ako ng numero ng depot. Handa po akong magsulat ng formal na sulat. Isinulat niya ang numero. Nagpasalamat at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay nagsulat siya ng maikling email sa address ng depot. Magalang, malinaw, kasama ang detalye ng biyahe, numero ng bus, petsa, at ang kanyang numero ng telepono. Walang dagdag na detalye. Isang simpleng hiling na makipag-ugnayan sa empleyado. Ipinadala. Itinago ang telepono sa bulsa. Ngayon, ang natitira ay maghintay. Hindi gusto ni Clara ang maghintay. Gusto niyang kumilos. Ngunit minsan, ang paghihintay mismo ay isang aksyon. Lumilikha ka ng mga kondisyon at binibigyan mo ito ng oras para gumana. Naiintindihan niya iyon. Bumaba siya sa maliit na common kitchen ng transient house. Nandoon na ang isang matandang lalaki na may dyaryo at isang tasa ng kape. Tumango siya sa kanya ng tahimik. Isang pagbati sa umaga. Nagtimpla si Clara ng instant coffee. Nakahanap ng mga crackers sa isang aparador na iniwan ng isa sa mga bisita. Sa tabi nito ay isang note. Kain lang po. Kumain siya ng ilan. Sinabayan ng kape. Nag-isip siya. 7 buwan ng pagsasama. Nagkakilala sila halos 2 taon na ang nakalipas sa isang corporate event ng publishing house kung saan napunta si Ramon dahil sa mga kaibigan. Iba siya kumpara sa mga taong nakasanayan ni Clara, hindi mayaman. Hindi career-oriented, walang yabang at diskarte. Isang simpleng tao, direktang magsalita. Bukas kung tumawa, hindi sinusubukang magpabilib. Iyon ang nakabighani sa kanya noon. Nang malaman ng kanyang ama, maikli lang ang sinabi nito. Naiintindihan mo bang hindi kayo magka-level? Sumagot si Clara na hindi siya naghahanap ng ka-level, kundi ng isang tao. Kumibot lang ang labi ni Gregorio. At hindi na muling binuksan ang usapan, ngunit ramdam ni Clara na hindi siya sumuko. Naghihintay lang siya. Ngayon, iniisip niya. Ano ang alam ng tatay ko na hindi ko alam? Nag-vibrate ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello, sagot ni Clara. Kinakabahan. Si Clara Laurel po ba ito? Babae ang boses. Hindi bata. Medyo paos. Opo, si Nena ito. Ipinasa sa akin ang mensahe mo. Tumayo si Clara mula sa mesa at lumabas sa pasilyo, palayo sa matandang lalaking may dyaryo. Aling Nena, mahina niyang sabi. Kagabi, pumasok po kayo sa cubicle namin. Sinabi niyo pong bumaba ako. Gusto ko pong malaman kung bakit. Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Clara sa kabilang linya. Ang pagdaan ng isang tao malapit kay Aling Nena. Kung paano ito bahagyang umiwas. Tinatakpan ang mikropono ng telepono. Mag-isa ka lang ba ngayon? Tanong ni Aling Nena. Opo, mabuti.
Isa pang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, tila nagdesisyon na siya. Sasabihin ko sa'yo, dahil hindi ko kayang mabuhay, nang may ganitong bigat kung mananahimik lang ako. At nagkuwento siya. Noong gabi bago iyon, mga 10:00. Habang paalis pa lang ang bus mula sa Maynila, nag-iikot si Aling Nena sa bus. Tinitingnan ang mga cubicle. Nag-aalok ng kape. Huminto siya sa cubicle, kung saan nakasakay sina Clara at Ramon. Akmang kakatok para magtanong kung may kailangan sila. Pero hindi siya kumatok. Hindi gaanong sarado ang pinto. At may naririnig siyang boses mula sa loob. Boses ng lalaki, mahina, ngunit malinaw. Kausap ni Ramon ang isang tao sa telepono. Ayaw sanang makinig ni Aling Nena. Humakbang siya paatras. At narinig niya ang isang bagay, isang piraso ng usapan. Ngunit sapat na. Sinabi niya sa kausap niya. Dahan-dahang sabi ni Aling Nena. Tila tinitimbang ang bawat salita. Nalalagyan kanya ng gamot sa kape, na magmumukha itong atake sa puso. At pagkatapos noon, ayos na ang lahat. Nakatayo si Clara sa pasilyo ng transient house at ramdam niya na ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagiging hindi gaanong matatag. Hindi takot, kundi isang bagay na mas malalim. Pag-unawa ang uri ng pag-unawa na ayaw mong tanggapin. Ngunit hindi mo na maaaring itanggi. Binanggit ba niya ang pangalan? Tanong niya. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Hindi. Sinabi lang niya na ayos na ang lahat at ang biyenan na mismo ang mag-aayos ng lahat mamaya. Oh, isang bagay na ganoon. Baka may mali akong narinig. Maingat na dagdag ni Aling Nena. Pero yung atake sa puso at sa kape sigurado akong narinig ko yun. Kaya ako lumapit sa'yo. Bakit hindi sa pulis? Anong sasabihin ko sa kanila? Na narinig ko lang ang usapan. Salita laban sa salita. Wala ka na sana sa bus. Bumaba ka na sa susunod na istasyon. Walang ebidensya. Naging medyo matigas ang boses ni Aling Nena. Ginawa ko ang kaya ko. Binalaan kita. Sumandal si Clara sa pader ng pasilyo. Salamat po. Sabi niya. Salamat po talaga. Mag-ingat ka. Sagot ni Aling Nena. At wag mo na akong tawagan sa numerong ito. Basta mag-ingat ka. Naputol ang tawag. Ibinaba ni Clara ang telepono at matagal na nakatitig sa isang punto sa pader. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang huminga palabas. Biyenan, sinabi ni Ramon. Ang biyenan na mismo ang mag-aayos ng lahat. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Kasabwat ang kanyang ama. O iniisip ni Ramon na ganoon. O at ito ang mas nakakatakot, alam talaga ng kanyang ama. Bumalik si Clara sa kwarto, umupo sa kama, at pinagsalikop ang mga kamay sa kanyang mga tuhod. 7 buwan ng pagsasama. Insurance. Atake sa puso. Kape. Hindi siya umiyak. Walang luha. Mayroon lang isang malamig, matalim na kalinawan. Tulad ng isang basag na salamin. At sa kalinawang iyon, isang ideya ang unti-unting lumilinaw. Hindi siya tatakas. Hindi siya magtatago. Babalik siya. Pero maghahanda muna. Ginugol ni Clara ang sumunod na 2 araw sa Rosario. Hindi siya umuwi, hindi dahil sa takot, kundi dahil naiintindihan niyang kailangan niyang bumalik kapag handa na siya. Hindi mas maaga. Ang bumalik ngayon nalilito. Walang plano, walang ebidensya. Ay nangangahulugang ibibigay ang kontrol sa kamay ng iba. At hindi iyon gagawin ni Clara. Noong Sabado ng umaga, isang araw pagkatapos ng pag-uusap nila ni Aling Nena, lumabas siya mula sa transient house at naglakad-lakad sa hindi pamilyar na bayan. Naglakad lang siya ng walang patutunguhan, walang ruta. Naging isang tahimik na lugar ang Rosario. Mga lumang 2 palapag na bahay, sa kahabaan ng pangunahing kalye. Isang maliit na palengke, isang simbahan na may gintong simboryo, isang parke na may mga bangko. Ang mga tao rito ay bumabati sa mga estranghero. Maikli lang, walang dagdag, tumatango lang. Ganoon din ang ginawa ni Clara. Nag-isip siya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang pag-uusap nila ni Aling Nena, hindi bilang isang bangungot, kundi bilang isang problemang kailangang solusyonan. Sanay si Clara na gawing trabaho ang emosyon.
Nakatulong ito sa kanya sa publishing house kapag ang isang manuskrito ay nagkakawatak-watak at kailangan niyang hanapin ang istruktura. Ganoon din ngayon. May mga katotohanan, may mga puwang, may mga tanong na walang sagot. Katotohanan. 1. Nagsalita si Ramon sa telepono tungkol sa paglalagay ng isang bagay sa kanyang kape. Narinig ito ni Aling Nena. Katotohanan. 2. Binanggit ni Ramon ang kanyang biyenan, si G. Gregorio. Hindi malinaw kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Maaaring kasabwat ang kanyang ama, o umaasa si Ramon na pagkatapos mamatay ng asawa, aayusin ng biyenan ang mana sa anumang paraan. Insurance. Naalala ni Clara, 6 na buwan na ang nakalipas. Iminungkahi ni Ramon na kumuha sila ng life insurance. Sabi niya, para kung sakali, pamilya na tayo. Kailangan nating isipin ang hinaharap. Pumirma siya sa mga dokumento nang hindi binabasa. Ngayon, gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang halaga. Katotohanan 3. Nakatayo si Ramon sa pasilyo ng bus at tahimik na pinanood siyang umalis. Hindi tumawag, hindi tumakbo, nanood lang. Hindi iyon kilos ng isang taong natakot o nalito. Iyon ay kilos ng isang taong nagkakalkula. Puwang tabal ama. Hindi niya alam kung sino ang kausap ni Ramon. Ang salita ni Aling Nena ang tanging ebidensya. At sa korte, wala itong halaga. Puwang. 2. Hindi niya alam kung ano ang plano niyang ilagay sa kape at nasaan ang substance na iyon ngayon. Puwang. 3. Hindi niya alam kung may alam ba ang kanyang ama. Bumili si Clara ng isang notebook at ballpen sa isang maliit na tindahan. Isang lumang ugali. Mas nakakapag-isip siya ng maayos kapag nagsusulat siya gamit ang kamay. Bumalik siya sa transient house. Umupo sa mesa sa tabi ng bintana at nagsimulang magsulat. Hindi emosyon. Istruktura lang. Ano ang alam ko? Ano ang kailangan kong malaman? Ano ang kailangan kong gawin? Pagsapit ng gabi ng Sabado, mayroon na siyang plano. Hindi pa pinal. Ngunit gumagana. Una, bumalik sa bahay. Hindi kaagad. Kundi, pagkatapos ng ilang araw, bigyan si Ramon ng oras. Hayaan siyang isipin na nalito siya. Natakot. Tumakas dahil sa takot. Hayaan siyang mag-relax. Pangalawa, pagbalik, gampanan ang isang papel. Ang papel ng isang inosenteng asawa. Na natakot sa isang kakaibang panaginip o nerbiyos. Na bumalik at gustong makipag-ayos. Na walang alam. Pangatlo, udyukan siyang maging tapat. Ito ang pinakamahirap, ngunit posible. Ang mga taong nag-aakalang mas matalino sila sa iba, ay madalas na nagsasabi ng sobra, lalo na kapag iniisip nilang walang panganib. Pang-apat, isang voice recorder. Isang recording ng pag-uusap. Kung wala ito, wala. Panlima, isang abogado. Ang prenuptial agreement. Naalala niya na bago ang kasal, iginiit ng kanyang ama ang isang prenuptial agreement. Tahimik, walang iskandalo. Sinabi lang, pirmahan niyo ito. Normal na itong ginagawa. Sumimangot si Ramon noon, pero pumirma. Si Clara, sa totoo lang, ay hindi gaanong binasa ang dokumentong iyon. Ngayon, kailangan niya itong hanapin at basahing mabuti. Isinara niya ang notebook at tumingin sa bintana. Dumidilim na sa labas. Mabilis na bumabagsak ang maagang takip-silim ng taglagas sa bayan. Naglalakad sa kalye ang mga taong may dalang mga bag. May nagtutulak ng bisikleta. Isang matandang lalaki ang nagpapakain ng mga kalapati sa parke. Nabubuhay sila. Walang alam sa kanyang kuwento. At tama lang iyon. Noong linggo ng umaga, muling napunta si Clara sa stopover karinderya. Hindi niya planong pumunta doon. Naglakad-lakad lang siya, papunta sa istasyon ng bus. At natuklasan na dinala siya ng kanyang mga paa sa pamilyar na dilaw na bintana. Pumasok siya. Hindi gaanong matao sa loob. Isang matandang mag-asawa sa malayong mesa. 2 lalaki na may mapa ng kalsada. Isang batang waitress sa counter. At si Anton. Nakatayo siya sa tabi ng coffee machine
at may inaayos doon na may konsentrasyon ng isang taong hindi ito unang beses ginagawa at alam ang bawat mekanismo nito. Napansin niya kaagad si Clara. Itinaas ang kanyang ulo at may bahagyang pagtataka na dumaan sa kanyang mukha, hindi peke. Totoo. Clara, sabi niya. Simple lang. Para bang matagal na silang magkakilala. Anton, sagot niya sa parehong tono. Pwede bang umupo ulit sa mesa mo? Kahit anong mesa. Sa'yo yan. Itinuro niya ang mga mesa. Kape? Kape. Muli siyang umupo sa tabi ng bintana. Mabilis na dinala ni Anton ang kape. At sa pagkakataong ito, hindi siya agad umalis. Inilagay niya ang tasa. Natahimik ng isang segundo. Pagkatapos ay umupo sa tapat niya. Hindi mapilit, kundi tulad ng isang taong humihingi ng pahintulot. Sa isang kilos lang. Naiwan ka pala sa bayan, sabi niya. Hindi tanong. Isang pahayag. Ilang araw lang, sagot ni Clara. Ayos lang ba ang lahat? Tumingin siya sa kanya. Tumingin si Anton ng mahinahon. Walang kuryosidad, walang pagnanais na alamin ang kuwento. Tumingin lang siya. At sa tinging iyon, mayroong isang bagay na nag-udyok sa iyong magsabi ng totoo. Hindi masyado, tapat niyang sabi. Pero aayusin ko to. Tumango siya. Tinanggap iyon. Bilang sagot. Walang dagdag na tanong. Walang payo. Walang baka kailangan mo ng tulong. Tinanggap lang niya. Pinahalagahan ni Clara ang katahimikang iyon, higit pa sa anumang salita. Nag-usap sila mamaya. Hindi kaagad. Dahan-dahan. Tulad ng nangyayari, kapag dalawang tao ang matagal na magkatabi, at ang katahimikan ay nagiging mga salita. Ikinuwento ni Anton na 3 taon na siyang nagtatrabaho sa stopover. Galing siya sa kalapit na bayan, gustong mag-ipon para sa sariling negosyo. Hindi pa gaanong matagumpay, pero hindi siya nagmamadali. Nagsalita siya ng walang awa sa sarili, bilang isang katotohanan lang. Ikinuwento ni Clara na nagtatrabaho siya bilang editor. Walang sinabi tungkol sa bus. Walang sinabi tungkol kay Ramon. Hindi iyon ang kanyang usapan. Hindi ngayon. Ngunit mayroong isang bagay sa umagang iyon ng linggo. Sa kainang ito na may tabinging signboard at kape. Sa maliit na tasa. Na napakasimple at totoo. Na nahuli ni Clara ang kanyang sarili sa pag-iisip. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling umupo ng ganito. Walang pagkabalisa. Walang papel na ginagampanan. Walang pangangailangang kalkulahin ang mga salita. Umupo lang. Nakipag-usap. Naging siya. Hindi ito nagtagal. Halos 1 oras. Pagkatapos ay tumayo si Anton. May mga bagong customer na dumating. Kailangan ng magtrabaho. Inalis niya ang mga tasa. Ngumiti bilang paalam. Ang parehong tahimik na ngiti. Tulad ng dati. Balik ka, sabi niya. Babalik ako, sagot ni Clara. Noong Lunes ng umaga, inayos niya ang kanyang bag, nagbayad sa transient house, at bumili ng tiket ng bus, papunta sa pinakamalapit na malaking istasyon, kung saan may biyahe papuntang Maynila. Cash. Para hindi mag-iwan ng bakas ng maaga. Bago umalis, binuksan niya ang kanyang notebook at binasa muli ang isinulat niya noong Sabado. Hindi nagbago ang plano. Isinara niya ang notebook at ibinalik sa bag. Oras na para umuwi. Dumating ang bus sa Maynila ng 2:30 ng hapon. Bumaba si Clara sa terminal at agad na naramdaman ang pamilyar na ritmo ng lungsod. Siksikan. Mabilis. Walang pakialam. Dinala siya ng mga tao pasulong. Lampas sa mga kiosk at turnstile. Lampas sa mga taong may maleta at wala. Lampas sa isang pulis na nababagot sa tabi ng isang poste. Hindi napansin ng Maynila ang kanyang pagkawala. Hindi kailanman napapansin ng Maynila ang anuman. Hindi siya dumiretso sa bahay. Una, sa abogado. Habang nasa bus pa. Habang ang mga puno sa mga probinsya ay dumadaan sa bintana. Nahanap ni Clara sa kanyang telepono ang numero ni Attorney Santos. Isang abogadong inirekomenda sa kanya, minsan ng isang kasamahan sa publishing house. Isang babaeng nasa 50 anyos, dalubhasa sa family law, at may reputasyon bilang isang taong metikuloso
At maaasahan, tinawagan niya ito mula mismo sa bus at humiling ng isang agarang pagpupulong. Si Attorney Santos, nang walang dagdag na tanong, ay nagtakda ng oras ng 4:00 ng hapon. Ang opisina ng abogado ay nasa Makati, maliit, formal. May mga kahoy na panel sa dingding at mga istante na puno ng mga folder. Si Attorney Santos ay eksakto kung paano siya inilarawan ni Clara sa kanyang isip. Hindi katangkaran. May salamin na manipis ang frame. Maikli ang gupit ng maitim na buhok. At may tingin ng isang taong mahirap sorpresahin. Ikinuwento ni Clara sa kanya ang lahat. Halos lahat. Walang binanggit tungkol kay Aling Nena. Sa bus, sa mga detalyeng wala pang legal na bigat, sinabi niya ang pinakamahalaga. Mayroon siyang basehan para maniwala na ang kanyang asawa ay isang banta sa kanya. Gusto niyang malaman ang kanyang mga karapatan at gusto niyang mahanap ang prenuptial agreement. Nakikinig si Attorney Santos ng tahimik, hindi pumuputol. Pagkatapos ay tinanggal ang kanyang salamin. Pinunasan ito sa dulo ng kanyang blazer. Dahan-dahan, nag-iisip, at isinuot muli. Mayroon ka bang kopya ng prenuptial agreement? Tanong niya. Dapat, mayroon. Pumirma kami bago ang kasal. Ang orihinal ay nasa bahay. Sa isang folder ng mga dokumento. Hindi ko ito binasa ng mabuti. Iyon ang unang dapat mong gawin. Sabi ni Attorney Santos. Basahin ng mabuti. Dalhin mo sa akin ang isang kopya. Gumawa siya ng tala sa kanyang notebook. Pangalawa, kung nagpaplano ka ng annulment na may kasunod na hatian ng ari-arian, kailangan mo ng basehan. Kung may banta sa buhay, iyan ay usaping kriminal. At may sarili itong lohika. Ngunit kung walang ebidensya, hindi magiging madali ang kasong kriminal o kahit isang maayos na annulment na may paborableng kondisyon. Naiintindihan ko, sabi ni Clara. Naghahanap ako ng ebidensya. Tumingin sa kanya si Attorney Santos nang may pagtatasa. Ligtas ka ba ngayon? Opo, sa ngayon. Mabuti. Kung gayon, kumilos ka ng maingat at huwag kang gagawa ng anuman nang hindi kumukonsulta sa akin. Umalis si Clara sa opisina, bandang 5:30. Dumidilim na sa labas. Isa-isang nagsisindi ang mga ilaw sa kahabaan ng kalye. Tumayo siya sa may pasukan ng 1 minuto. Nag-iipon ng lakas. Pagkatapos, ay tumawag ng taxi pa uwi. Sinalubong siya ng katahimikan sa apartment. Nasa bahay si Ramon. Nakita niya ang kanyang sapatos sa may pinto at ang ilaw sa kusina. Hinubad ni Clara ang kanyang jacket. Isinabit ito. Inilagay ang bag dahan-dahan. Mahinahon. Binigyan niya ang sarili ng 3 segundo. Hingang malalim. Suot na ang papel na gagampanan. Lumabas siya mula sa kusina nang marinig ang tunog ng pinto. Huminto siya sa may pasukan. Tiningnan siya. At muli, ang ekspresyong nakita niya sa pasilyo ng bus kalmado. Walang emosyon. Hindi mabasa. Pagkatapos, may bahagyang nagbago sa kanya. Hindi naging mas mainit ngunit naging iba. Bumalik ka, sabi niya. Bumalik ako, sagot ni Clara. Hinayaan niyang maging medyo may kasalanan ang kanyang boses. Sapat lang para maging natural. Ramon, may kailangan akong ipaliwanag sa'yo. Nakikinig ako. Pumasok siya sa kusina, umupo sa mesa, sa kanyang karaniwang pwesto, at lumingalinga. Lahat ay tulad ng dati, 2 tasa sa istante. Ang ref na may magnet mula sa Cebu na dinala nila noong nakaraang taon. Ang pusa nilang si Muning ay natutulog sa bintana. Isang ordinaryong apartment, isang ordinaryong buhay na. Sa katunayan, ay isang palabas lang. Natakot ako, sabi ni Clara. Nakatingin siya sa mesa, hindi sa kanya, para mas kapani-paniwala. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. May bigla na lang akong naramdaman sa bus. Panic attack siguro. Hindi ako makahinga. Gusto kong lumabas. At lumabas ako. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang tanga ko. Alam ko. Nakatayo si Ramon sa tabi ng kalan. Nakasandal dito.
at nakatingin sa kanya. Natahimik ng ilang segundo. Panic attack, ulit niya. Ang boses niya ay kalmado. Halos neutral. Halos, hindi ko rin maintindihan. Siguro pagod lang. Nagpakita siya ng isang bahagyang ngiti. Nahihiya. Nakikipag-ayos. Pasensya na kung hindi ko sinasagot ang mga tawag mo. Kailangan ko lang mapag-isa at kumalma. Lumapit siya sa mesa at umupo sa tapat niya. Matagal siyang tiningnan, pinag-aaralan, tulad ng pagtingin sa isang problemang hindi agad malinaw ang solusyon. Pagkatapos ay tumango. Sige, sabi niya. Nangyayari yan. Masyadong madali niyang tinanggap. Napansin ito ni Clara sa loob-loob niya. Walang reaksyon sa labas. Ang isang taong tunay na nag-alala sa loob ng 2 araw, nakawalan ng katiyakan, ay hindi lang sasabihin na nangyayari yan. Magtatanong siya. Magagalit. Hihingi ng paliwanag. Tinanggap agad ni Ramon ang kanyang bersyon dahil komportable ito para sa kanya. Dahil ibinabalik nito ang sitwasyon sa landas na gusto niya. Sa gabi, sabay silang naghapunan. Ininit ni Ramon ang sabaw. Naghanda ng mesa. Kumain si Clara at nagsalita tungkol sa mga walang kwentang bagay ang panahon, isang libro na kinuha niya sa transient house. Maikli ang mga sagot ni Ramon. Ang tensyon sa ilalim ng kanilang usapan ay parang isang nakastretch na tali. Pareho nilang nararamdaman iyon. Pareho silang nagpapanggap na wala. Pagkatapos ng hapunan, nang umalis si Ramon para manood ng TV, pumasok si Clara sa kwarto, sa pagkukunwaring aayusin ang mga gamit. Binuksan niya ang drawer ng mesa kung saan nakatago ang mga dokumento. Nahanap ang isang makapal na asul na folder sa. Binuksan niya ito. Naroon ang prenuptial agreement, 6 na pahina, maliit na letra, selyo ng notaryo. Binasa niya ito ng dahan-dahan. Inuunawa ang bawat punto. Ang kanyang ama, sa katunayan, ay metikuloso. Ang kasunduan ay ginawa sa paraan na sa kaso ng annulment. Lahat ng ari-ari ang naipundar bago ang kasal ang kondo ni Clara. Isang bahagi sa isang maliit na pondo na ipinangalan sa kanya ng kanyang ama, 3 taon na ang nakalipas ay mananatili sa kanya. Ang mga naipundar ng magkasama ay hahatiin, ngunit may kondisyon. Kung mapatunayan ang intensyon laban sa buhay o kalusugan ng asawa, lahat ay mapupunta sa kanya. 2 beses binasa ni Clara ang puntong iyon. Alam ng kanyang ama. Hindi ang partikular na plano. Ngunit alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Ramon. Kaya siya nagpumilit sa kasunduan. Kaya niya maingat na isinama ang puntong iyon. Nang walang paliwanag, kinunan niya ng litrato ang bawat pahina ng kasunduan sa kanyang telepono. Ibinalik ang folder at lumabas ng kwarto. Nakahiga si Ramon sa sofa na may hawak na telepono, hindi lumingon. Pumasok si Clara sa banyo. Isinara ang pinto. Kinuha mula sa kanyang makeup bag ang isang maliit na voice recorder. Binili niya ito kanina pauwi sa isang electronic store, malapit sa istasyon, binay sa istasyon, kasing laki lang ng lighter. Sinubukan niya ang recording. Gumagana ng malinaw. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Maputla. May maitim sa ilalim ng mga mata. Ngunit matatag ang tingin. Ngayon, magsisimula na ang pinakamahirap na bahagi. Sa sumunod na 4 na araw, namuhay si Clara sa isang paraan na nangangailangan ng mas maraming lakas kaysa sa anumang trabaho. Bawat umaga, gumigising siya sa tabi ni Ramon, sinasabi ang magandang umaga ng may kalmadong boses, nagtitimpla ng kape, para sa dalawa, tinatanong kung kumusta ang tulog niya. Bawat gabi, umuupo siya para sa hapunan, nagkukuwento ng mga walang kwentang bagay tungkol sa publishing house, tumatawa sa tamang mga pagkakataon. Ang papel ng isang inosente, mapagpatawad na asawa na natakot sa sariling nerbiyos, at ngayon ay gustong kalimutan ang lahat. Ang papel na ito ay nangangailangan ng patuloy na atensyon. Hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng magkulang. Kailangang maging eksakto, medyo may kasalanan, medyo malambot, ganap na hindi mapaghanap. Si Ramon, tila, ay nag-relax na sa 2 araw. Tahimik siyang inoobserbahan ni Clara. Gamit ang gilid ng kanyang mga mata, tulad ng pag-obserba sa isang tekstong kailangang i-edit, hindi nakatuon sa mga detalye, kundi nararamdaman ang pangkalahatang tono. At nagbabago ang tono.
Sa unang araw, maingat siya, maikli ang mga sagot, mas matagal tumingin kaysa sa karaniwan. Sa ikatlong araw, naging mas madaldal. Sa ikaapat na araw, halos bumalik sa dati ang Ramon. Nakilala niya sa simula ng kanilang relasyon. Tiwala sa sarili, kalmado, medyo mapagmataas. Ang pagmamataas na iyon, ang hinihintay niya. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Hindi na siya natatakot sa kanya. Ang recorder ay nasa kanyang bulsa araw-araw. Maliit, patag, binubuksan sa isang pindot lang ng hinlalaki. Sinubukan ni Clara ang recording ng ilang beses sa iba't ibang kwarto, sa iba't ibang distansya. Malinaw ang tunog. Ang mahalaga ay mapalapit ng sapat. Noong Huwebes ng gabi, siya mismo ang nagluto ng hapunan. Bihirang mangyari iyon sa kanilang buhay. Karaniwan, salitan sila. Inilagay niya sa mesa ang isang bote ng alak na gusto ni Ramon. Nagsindi siya ng isang maliit na kandila na binili niya sa hapon sa isang tindahan. Lahat ng ito ay bahagi ng palabas. Isang kapaligiran ng tiwala. Isang kapaligiran ng magkasama na ulit tayo. Ayos na ang lahat. Dumating si Ramon mula sa trabaho. Nakita ang nakahandang mesa at bahagyang itinaas ang kanyang mga kilay. Anong okasyon? Tanong niya. Wala lang. Sagot ni Clara. Ngumiti siya ng malambot. Walang sobra. Namiss ko lang ang isang normal na gabi sa bahay. Nagubad siya ng sapatos, nagpalit ng damit, at umupo sa mesa. Nagbuhos si Clara ng alak. Dahan-dahan silang nag-toast. Baso sa baso. Uminom si Ramon. Tumango bilang pag-apruba. Hawak ni Clara ang kanyang baso at halos hindi uminom. Madaling dumaloy ang usapan. Sobrang dali. Tulad ng nangyayari kapag parehong nagsasalita ang mga tao tungkol sa mga mababaw na bagay. Hindi sinasagi ang kalaliman. Nagkuwento si Ramon tungkol sa trabaho. Naglulunsad sila ng bagong linya sa planta. May problema sa supplier. Ninenerbiyos ang hepe ng planta. Nakikinig si Clara. Tumatango. Nagtatanong ng mga follow-up na tanong. Hindi dahil interesado siya, kundi dahil iyon ang tamang kilos. Isang atentibong asawa. Isang interesadong asawa. Pagkatapos ng ikalawang baso, medyo lumambot si Ramon. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Naging mas mainit ang kanyang boses. Pinili ni Clara ang pagkakataon. Ramon, mahina niyang sabi. May gusto akong itanong. Huwag ka sanang magagalit. Tumingin siya sa kanya ng mahinahon. Walang tensyon. Magtanong ka. Tumawag sa akin si Papa kahapon. Totoo iyon. Tumawag nga si G. Gregorio. Maikli lang. Tinanong kung ayos lang ang lahat. Sumagot si Clara ng oo. May sinabi siyang kakaiba. Na nag-usap daw kayo? Tungkol sa insurance. Ito ay isang pagsubok. Maingat. Tulad ng unang hakbang sa yelo. Hindi sigurado si Clara kung may ganoong usapan. Ngunit sa reaksyon ni Ramon, marami siyang malalaman. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Ngunit ang mga daliring nakahawak sa baso ay bahagyang humigpit, halos hindi mapansin. Isang ordinaryong usapan lang, sabi niya. Walang espesyal? Tinanong niya ang tungkol sa insurance policy na kinuha natin. At anong eksaktong interesado siya? Mga teknikal na detalye. Mga payout. Mga petsa. Negosyante siya. Alam mo kung paano siya mag-imbestiga. Bahagyang ngumisi si Ramon, medyo may pagmamaliit. Gusto niyang kontrolin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa'yo. Dahan-dahang tumango si Clara, na para bang nag-iisip. Totoo yan. Sang-ayon niya. Ganyan si Papa. Isang sandaling katahimikan. Malaki ba ang halaga ng policy? Standard lang. Inilapag niya ang baso sa mesa. Clara! Anong punto mo? Wala. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ginawa itong bukas, medyo nalilito. Sinabi lang ni Papa na ikaw mismo ang tumawag sa kanya. Una, at naisip ko, baka pwede mo namang sabihin sa akin kung may plano ka. Natahimik si Ramon ng isang segundo. Pagkatapos ay ngumiti, at ang ngiting iyon ay tama, pangbahay, ang kilala niya.
Gusto ko lang na maging ligtas tayo. Sabi niya. Pamilya tayo. Iniisip ko ang hinaharap. Ang hinaharap. Napansin ni Clara. Eksakto. Lumipat sa ibang paksa ang usapan. Natapos ang gabi ng mapayapa, ngunit may isang mahalagang nangyari. Kinumpirma ni Ramon na nag-usap sila ng kanyang ama na mayroong policy na siya mismo ang nagsimula ng usapan. Hindi pa ito sapat. Kailangan pa ng higit. Ang tunay na sandali ay dumating kinabukasan. Noong Biyernes. Hindi inaasahan. Tulad ng madalas na pagdating ng isang bagay na matagal mong hinihintay. Nagtatrabaho si Clara sa bahay. Sa kanyang mesa sa kwarto, nag-edit siya ng isang manuskrito. Hindi pumasok si Ramon sa kanyang shift. Sinabi niyang kumuha siya ng day off. Nakaupo sa sala, kausap sa telepono. Narinig ni Clara ang kanyang boses sa pagitan ng hindi gaanong saradong pinto, isang kalmado, business-like na tono. Pagkatapos ay humina ang kanyang boses. Isinantabi ni Clara ang manuskrito. Kinuha ang recorder mula sa bulsa. Tumayo. Dahan-dahang lumapit sa pinto. Iniwan itong tulad ng dati. Hindi binuksan ng mas malaki. Pinindot niya ang record. Tumayo sa tabi ng pader malapit sa pasukan. Sinasabi ko sa'yo. Ayos lang ang lahat. Bumalik na siya. Kumalma na. Mahina at tensyonado ang boses ni Ramon. Oo, nervous breakdown. Siya mismo ang nagsabi. Isang sandaling katahimikan. Hindi kailangang kanselahin ang anuman. Maghintay lang tayo ng kaunti. 3 linggo, baka 4. Hayaan munang maging maayos ang lahat. Isa pang mas mahabang katahimikan. Sinabi ni G. Gregorio na valid pa rin ang policy. Standard ang payout. Walang magiging tanong. Yung doktor. Oo, siya nga. Handa na ang lahat. Wag lang tayong magmadali. Naging napakahina na ng kanyang boses. Wala siyang alam. Sigurado ako. Nakatayo si Clara sa tabi ng pader at hindi gumagalaw. Humihinga ng pantay. Sinasadya. Sa pamamagitan ng lakas ng loob. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit malamig at malinaw ang kanyang isip. Sinabi niya, handa na ang doktor. Ibig sabihin, ang plano ay konkreto. Hindi isang abstraktong intensyon, kundi isang inihandang pamamaraan. May mga kasabwat, may medikal na takip, at ang kanyang ama, si G. Gregorio. Valid pa rin ang policy. Hindi alam ni Clara kung ang kanyang ama ay isang ganap na kalahok o isang maginhawang kasangkapan lang sa mga kamay ni Ramon. Isang taong ang pangalan at koneksyon ay ginagawang kapanipaniwala ang plano. Kailangan pa itong alamin, ngunit sa ngayon, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay iba. Tumatakbo ang recording. Nanatili siya sa tabi ng pader. Nang mga 2 minuto pa, tinapos ni Ramon ang tawag at narinig niyang tumayo ito mula sa sofa. Tahimik na bumalik si Clara sa kanyang mesa. Inilagay ang recorder sa bulsa. Kinuha ang manuskrito. Nang sumilip si Ramon sa kwarto pagkaraan ng 1 minuto, nakaupo siya at nagbabasa, bahagyang nakakunot ang noo sa pahina. May kailangan ka? Tanong niya. Itinaas ang kanyang mga mata. Wala. Sabi niya. Wala lang. Magtatrabaho pa siguro ako ng mga 2 oras. Okay. Umalis siya. Ibinaba ni Clara ang manuskrito sa mesa. Inilagay ang kamay sa bulsa at hinawakan ng mahigpit ang recorder. Maliit. Mainit mula sa kanyang katawan. Nakuha niya. Ngayon, mayroon na siyang kailangan. Ang natitira na lang ay gawin ang huli at pinakamahalagang bagay. Noong Sabado ng umaga, tinawagan ni Clara si Attorney Santos. Sumagot agad ito, na para bang hinihintay ang tawag. Maikli lang sinabi ni Clara. May recording ako. Hiniling ni Attorney Santos na pumunta siya sa loob ng 2 oras. Sinabi ni Clara kay Ramon na pupunta siya sa publishing house. Isang agarang pag-edit. Naghihintay ang author. Tumango si Ramon. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang telepono. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis. Maulap at malamig sa labas. Ramdam na ang huling bahagi ng Nobyembre.
Mabilis na naglakad si Clara papunta sa istasyon. Nakalagay ang mga kamay sa bulsa. Ang kaliwang kamay ay nasa recorder. Hindi niya ito binitawan mula nang mag-record. Na para bang natatakot siyang mawala ito. Sa opisina ni Attorney Santos, mainit at tahimik. Sinalubong siya ng abogado, nang walang dagdag na salita. Itinuro ang upuan. Inilagay ang recorder sa mesa, sa pagitan nila, at pinindot ang play. Sabay silang nakinig. Malinaw ang recording. Ang boses ni Ramon ay makikilala, kalmado, businesslike. 3 linggo. Baka 4. Handa na ang doktor. Valid pa rin ang policy. Wala siyang alam. Itinigil ni Attorney Santos ang recording. Tinanggal ang kanyang salamin. Inilagay ito sa mesa, sa tabi ng recorder. Ilang segundo siyang tumingin sa bintana. Nang tahimik. Nag-iisip. Seryoso to. Sabi niya sa wakas. Seryosong seryoso. Naiintindihan ko. Ang recording ay ginawa ng walang pahintulot niya. Sa batas ng Pilipinas, ito ay isang gray area. Maaari itong tanggapin ng korte bilang circumstantial evidence, lalo na kung may iba pang katotohanan. Ngunit sa sarili nito, hindi ito sapat para sa isang kasong kriminal. Walang partikular na substance. Walang direktang pag-amin. Walang pangalan ng mga kasabwat. Natahimik ang abogado. Para sa annulment, ibang kuwento. Dito, gagana yan. Ayokong ipakulong siya, sabi ni Clara. Tiningnan siya ni Attorney Santos nang may atensyon. Ipaliwanag mo, kung pupunta ako sa pulis, magsisimula ang investigasyon. Dadalhin ako sa mga interogasyon. Tatagal ito ng maraming taon. Ang abogado niya ay sisirain ang recording. Sasabihin niyang, edited, out of context, provocation. Ang doktor na binanggit niya ay malamang isang ordinaryong kakilala na hindi nila mahahanap. Nagsalita si Clara ng mahinahon. Walang galit. Iba ang gusto ko. Gusto kong makaalis sa pagsasamang ito. Na wala siyang makukuha. At malalaman niya kung bakit. Matagal siyang tiningnan ni Attorney Santos. Pagkatapos ay bahagya siyang tumango. Nang may paggalang. Tulad ng pagtango kapag may sinasabi ang kausap na mahirap hindi sang-ayunan. Narepaso mo na ba ang prenuptial agreement? Opo. Kinunan ko ng litrato ang lahat ng pahina. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono, nahanap ang mga litrato, at ipinasa sa abogado. Dahan-dahang nag-scroll si Attorney Santos. Binabasang mabuti, nananatiling propesyonal na kalmado ang kanyang mukha. Ngunit sa isang punto, bahagyang kumibot ang gilid ng kanyang labi. Hindi ngiti. Ngunit isang bagay, na malapit doon, napakamaingat ng tatay mo. Sabi niya. Nagsisimula ko ng maintindihan. Punto 4, talata 3. Itinuro ng abogado ang screen ng telepono sa napatunayang intensyon laban sa buhay o kalusugan ng asawa. Lahat ng ari-ari ang naipundar nang magkasama ay mapupunta sa kanya ng buo. Ito ay notaryado, legal. At ito ang iyong pangunahing sandata. Paano ko ito mapapatunayan sa annulment? Kung circumstantial lang ang recording. Recording plus testimonya ng isang saksi. Sabi ni Attorney Santos, mayroon kang isang taong nakarinig ng kanyang usapan sa bus. Kung handa siyang magbigay ng testimonya, kahit sa anyo ng isang sinumpaang salaysay, iyon ay isang kombinasyon na. Hindi laging nangangailangan ang korte ng isang hatol sa kasong kriminal para ipatupad ang ganitong punto sa isang prenuptial agreement. Sapat na ang isang kapani-paniwalang ebidensya sa isang kasong sibil, naisip ni Clara si Aling Nena. Kung paano ito nagsalita ng maingat, mahina, malinaw na naiintindihan ang kanyang ginagawa. Susubukan ko siyang kausapin. Sabi niya. Mabuti. Gumawa si Attorney Santos ng ilang tala. Sinabi mong binanggit siya ni Ramon sa recording. Sinabi ni G. Gregorio na valid pa rin ang policy. Maaari itong mga hulugan na alam ng iyong ama ang plano. Natahimik si Clara ng isang segundo. O ginamit ni Ramon ang kanyang pangalan para maging kapanipaniwala sa usapan. Para maintindihan ng kasabwat na ang lahat
ay napagkasunduan na sa mataas na antas. Posible. Sang-ayon ng abogado. Handa ka bang kausapin ang iyong ama? Opo. Ngayon din. Mula sa opisina ni Attorney Santos. Umalis si Clara na may malinaw na plano ng pagkilos at isang kopya ng prenuptial agreement sa kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang ama. Hindi pa pumapasok sa istasyon. Sa labas mismo ng gusali. Sa malamig na hangin ng Nobyembre. Sumagot si G. Gregorio sa ikalawang ring. Clara. Ang boses niya ay tuyo. Businesslike. Tulad ng dati. Papa. Kailangan kitang makita ngayon. Mahalaga to. Isang maikling katahimikan. Pumunta ka ng alas 6. Nakatira ang kanyang ama sa Alabang. Isang malaking condo unit. Sa ikawalong palapag, na may tanawin ng parke. Dumating si Clara eksaktong alas 6. Si G. Gregorio mismo ang nagbukas ng pinto. Wala ang kanilang kasambahay tuwing Sabado. Nakapambahay siya. Isang madilim na sweater, pantalon, tsinelas. Kung walang blazer, mukha siyang mas matanda, o baka hindi niya lang napansin dati. Umupo sila sa kanyang opisina. Laging ganito kapag seryoso ang pag-uusapan. Ang ama sa kanyang mesa. Si Clara sa upuan sa tapat, tulad noong bata pa siya. Kapag dumarating siya para ipaliwanag ang kanyang mga grado. Tumawag sa'yo si Ramon tungkol sa insurance policy. Sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Kinausap mo ba siya tungkol dito kamakailan? Tiningnan siya ng kanyang ama, ng diretsyo, walang pagmamadali. Oo, kinausap ko, sabi niya. Tungkol saan eksakto? Tinanong niya ang tungkol sa mga kondisyon ng payout. Mga teknikal na detalye. Bahagyang naningkit ang mga mata ni G. Gregorio. Paano mo nalaman? Narinig ko ang usapan niya. Kinuha ni Clara ang recorder at pinatugtog ang recording. Nakikinig ang kanyang ama. Hindi gumagalaw. Habang tumatakbo ang recording, unti-unting tumitigas ang kanyang mukha nang tumunog ang linyang. Sinabi ni G. Gregorio na valid pa rin ang policy. Dahan-dahan siyang huminga palabas, mahaba, sa pamamagitan ng ilong. Itinigil ni Clara ang recording. Ang katahimikan ay tumagal siguro ng kalahating minuto. Hindi ko alam, sabi ng kanyang ama. Mahina ang kanyang boses. Wala ang karaniwang business-like na tigas. Nagtatanong siya tungkol sa policy, bilang isang ordinaryong tanong. Hindi ko naintindihan kung para saan niya kailangan yon. Akala ko, ordinaryong pag-iingat lang sa pinansyal. Hindi mo siya gusto mula pa sa simula. Hindi ko siya gusto. Sang-ayon ni G. Gregorio, nang walang pag-aalinlangan. Pero iba to. Hindi ko hinangad ang kamatayan mo, Clara. Matagal siyang tiningnan ni Clara. Pinag-aaralan, hinahanap ang kasinungalingan, hindi nakita. Sanay ang kanyang ama na magtago ng maraming bagay. Pero hindi ito, nalilito siya. Totoo, ginamit ka niya. Sabi niya, ang pangalan mo, ang mga salita mo, ang awtoridad mo, para kumbinsihin ang kasabwat na napagkasunduan na ang lahat. Tumayo si G. Gregorio mula sa kanyang mesa, lumapit sa bintana. Tumayo roon ng 1 minuto, nakatingin sa parke sa gabi sa ibaba. Anong plano mong gawin? Tanong niya. Annulment, sagot ni Clara. Ayon sa prenuptial agreement, aalis siyang walang dala. Pulis? Hindi. Lumingon ang kanyang ama, tiningnan siya, at sa kanyang tingin, mayroong isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Hindi pagmamalaki, isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na parang paggalang na hindi niya kayang ipahayag sa salita. Handa bang magbigay ng testimonya si Aling Nena? Bigla niyang tanong. Nagulat si Clara na kinig siyang mabuti sa recording. Hindi ko pa natatanong, pero susubukan ko. Tutulungan kita sa abogado, sabi ni G. Gregorio. Ang pinakamagaling. Walang tanong. Kaya na ni Attorney Santos. Mahinahong sagot ni Clara. Bahagyang tumango ang kanyang ama. Tinanggap. Umalis si Clara mula sa kanya ng alas 7:30. Sa taxi, nakatingin siya sa madilim na bintana at iniisip na sa unang pagkakataon sa maraming taon,
Ang pag-uusap nila ng kanyang ama ay hindi nagtapos sa isang tensyonadong katahimikan, kundi sa isang bagay na parang pag-unawa. Marahil, para dito, pareho nilang kailangan ng isang kuwentong ganito hindi maganda, mapanganib, totoo. Sa bahay, nakaupo si Ramon sa kusina na may laptop. Tinanong kung kumusta sa publishing house. Sumagot si Clara. Ayos lang, matagal kami sa pag-edit. Tumango siya. Pumasok si Clara sa kwarto, isinara ang pinto, at kinuha ang telepono. Nag-text siya kay Aling Nena ng isang maikling mensahe. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Pakitawagan po ako kapag pwede na kayo. Mahalaga po ito. Ipinadala. Inilagay ang telepono sa mesa. Dumidilim na sa labas. Isang huling hakbang na lang ang natitira para sa katapusan. Tumawag si Aling Nena noong linggo ng umaga. Mag-isa si Clara. Umalis si Ramon papuntang planta. Kahit na linggo, sinabi niyang kailangang ayusin ang problema sa supplier. Nakaupo siya sa mesa sa kusina, na may kape nang mag-vibrate ang telepono. Isang hindi kilalang numero, ngunit alam na niya kung kaninong boses iyon. Hello po, sabi ni Aling Nena. Maingat ang kanyang boses. Tulad ng dati. Tulad ng isang taong dahan-dahang nagbubukas ng pinto sa isang hindi kilalang katok may kadena. Aling Nena, si Clara po ito. Yung pasahero sa bus 5. Isang sandaling katahimikan. Naalala ko po na sinabi niyong wag na kayong tawagan. Pero nag-text po ako at kayo na po ang tumawag pabalik. Sa tingin ko po, ibig sabihin noon, handa na kayong makipag-usap. Isang maikling katahimikan. Sa kabilang linya. Anong kailangan mo? Tanong ni Aling Nena. Kailangan ko pong ulitin niyo ang sinabi niyo sa akin sa telepono. Ngunit opisyal, isang sinumpaang salaysay sa isang notaryo. Kung ano lang po ang personal ninyong narinig. Petsa, bus, numero, mga salita. Walang dagdag. Korte ba to? Naging tensyonado ang boses ni Aling Nena. Hindi po. Sa ngayon, kasong sibil lang po para sa annulment. Hindi kriminal. Walang mag-iimbestiga o magtatanong sa inyo. Isang notaryadong testimonya lang na narinig nyo ang usapang iyon. Nagsalita si Clara ng mahinahon. Malinaw. Walang pressure. Naiintindihan ko po na malaki ang hinihiling ko. Sumusugal po kayo. Pero sa ginawa nyo noon sa bus, sumugal na po kayo. Buhay po ako dahil sa ginawa nyo. Matagal ang katahimikan sa kabilang linya. Hindi siya pinilit ni Clara. Saan ang notaryo? Tanong sa wakas ni Aling Nena. Ako na po ang mag-aayos ng lahat. Kailangan nyo lang pong pumunta. Ako na po ang bahala sa pamasahe at oras ninyo. Isa pang katahimikan. Sige, mahinang sabi ni Aling Nena. Pero isang beses lang. At wala nang tawag pagkatapos. Opo, salamat po. Ibaba ni Aling Nena ang tawag. Inilapag ni Clara ang telepono sa mesa at dahan-dahang huminga palabas. Isa-isang nabubuo ang mga detalye, tulad ng mga pahina ng isang manuskrito na sa wakas ay nagkakaroon ng istruktura. Ang recording, ang prenuptial agreement, ang testimonya ni Aling Nena, ang abogado. Ngayon, kumpleto na ang lahat. Isang huling elemento na lang ang natitira. Kailangang si Ramon mismo ang magsabi kung ano ang sasabihin niya. Hindi sa ilalim ng pressure. Hindi bilang tugon sa isang akusasyon kundi kusang loob. Sa isang pag-uusap na ituturing niyang ligtas. Kung saan sigurado siyang wala siyang alam. Walang hinala. Walang nire-record. Ito ang pinakamahirap na hakbang. Dahil ang pag-udyok sa isang tao na maging tapat kapag alam mo ang tungkol sa kanya. Kung ano ang alam ni Clara, ay nangangailangan ng malamig na ulo. At ganap na kontrol sa sarili. Walang nanginginig na boses. Walang sobrang tingin. Walang katahimikan. Na magsasabi ng masyadong marami. Naghanda siya buong araw. Bumalik si Ramon mula sa planta ng 6:00 ng gabi. Pagod. Inis. Sinabi niyang walang nangyari sa negosasyon sa supplier. Ang hepe ng planta ay parang tanga. Nagkakagulo ang lahat, nakinig si Clara. Ininit ang hapunan. Nagtimpla ng tsaa para sa kanya.
Umupo siya sa mesa at unti-unting kumalma. Sanay siyang lumikha ng ganitong kapaligiran. Komportable, pangbahay. Pagkatapos ng hapunan, inalis niya ang mga plato at bumalik. Ang recorder sa bulsa ng kanyang pambahay ay nakabukas na bago pa siya dumating. Ramon, sabi niya, umupo sa tapat. Gusto kong makipag-usap. Seryoso. Tiningnan siya nito, nang may atensyon, ngunit walang pagkabalisa. Nakikinig ako. Nag-isip ako nitong mga nakaraang araw. Marami akong inisip. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Pagkatapos ay itinaas ng dahan-dahan, tulad ng isang taong nag-iipon ng lakas ng loob. Pakiramdam ko, may mali sa atin. Matagal na, hindi mo ba nararamdaman? Natahimik si Ramon ng isang segundo. Anong eksaktong ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Nagsalita si Clara ng mahina, medyo hindi sigurado. Eksakto kung paano magsalita ang mga taong takot marinig ang katotohanan. Minsan, pakiramdam ko, sarado ka, na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, na mayroong isang bagay sa pagitan natin na hindi mo sinasabi sa akin. Tinitigan siya ni Ramon, may mabilis na dumaan sa kanyang tingin, halos hindi mahuli, hindi pagkabalisa, kundi pagkalkula. Tinitimbang niya, tungkol saan ba to? Maingat niyang tanong. Tungkol kay Papa. Siguro, sabi ni Clara. Kinausap mo siya. Tungkol sa policy. Alam ko. Tumingin siya sa kanya ng bukas. Halos inosente. Hindi ako tutol. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Pamilya naman tayo. Medyo nag-relax si Ramon. Nakita niya ito sa kanyang mga balikat. Ayaw lang kitang bigyan ng problema sa mga detalye sa pinansyal. Sabi niya. Lahat ng ito ay para sa kapayapaan nating dalawa. Kung may mangyari, protektado ka. Anong pwedeng mangyari? Mahinang tanong ni Clara. Halos parang bata. Matagal siyang tiningnan nito. Pagkatapos ay sinabi ng mahina, dahan-dahan, tulad ng isang taong nagdedesisyong magtiwala. Hindi mo masasabi ang buhay. Clara, namamatay ang mga tao. Minsan, biglaan. Sa puso, halimbawa, namatay din ang mga bata dahil sa atake sa puso. Nangyayari yan. Tinatako mo ako, sabi niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ngunit iyon ay tamang panginginig. Takot, hindi nagbubunyag. Hindi kita tinatakot. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kamay ni Clara. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Ano man ang mangyari. Sa ating dalawa. Mabilis niyang itinama. Halos automatiko. Ngunit huli na. Lumabas na ang pagkakamali. Dahan-dahang tumango si Clara, nagtitiwala. Inaalagaan mo ako. Sabi niya. Siyempre, inalis niya ang kanyang kamay, sumandal sa upuan. Asawa mo ako. Dito natapos ang usapan. Pumunta si Ramon sa sala, binuksan ang TV. Nanatili si Clara sa mesa ng ilang minuto pa. Pagkatapos ay tumayo, pumasok sa banyo. Isinara ang pinto at itinigil ang recording. Pinindot niya ang play. Ini-rewind sa tamang bahagi. Sa puso, halimbawa, namamatay din ang mga bata dahil sa atake sa puso. Nangyayari yan. Sa akin. Sa ating dalawa. Isang maliit na pagkakamali. Halos hindi nakikita. Ngunit na-record. Sa konteksto ng unang recording. Sa konteksto ng testimonya ni Aling Nena. Sa konteksto ng prenuptial agreement. Ito ang eksaktong kailangan. Kinabukasan. Lunes. Habang nasa planta si Ramon, tinawagan ni Clara si Attorney Santos at ipinadala ang parehong recording. Pinakinggan sila ng abogado at maikling sinabi, sapat na to, maghain ka na ng petisyon para sa annulment. Ihahanda ko ang mga dokumento sa Huwebes. Noong Miyerkules, dumating si Aling Nena. Nagkita sila sa isang notaryo sa Maynila. Si Clara, si Attorney Santos, at si Aling Nena. Ang konduktora ay mukhang tulad ng dati sa bus. Hindi bata,
Medyo mataba, may pagod na mukha ng isang taong maraming trabaho at kulang sa pahinga. Kinamayan niya si Clara ng tuyo at maikli. Hindi yumakap, hindi nagsalita ng sobra. Nagbigay siya ng testimonya ng malinaw. Petsa, bus, numero. Kung ano ang narinig niya. Verbatim. Hanggat kaya niyang alalahanin. Notaryado. Wala pang isang oras ang lahat. Nang lumabas sila sa kalye, huminto si Clara sa tabi ni Aling Nena. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, sabi niya. Tiningnan siya ni Aling Nena, ng diretso, walang sentimentalismo. Wag na, sagot niya. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Kahit sino gagawin yon. Hindi po lahat. Bahagyang nagkibit balikat si Aling Nena. Tulad ng isang taong hindi komportable sa pasasalamat. Mabuhay ka ng payapa, sabi niya. At mabilis na umalis. Hindi lumingon, nawala sa karamihan ng tao. Pinanood siya ni Clara. Hinawakan ni Attorney Santos ang kanyang siko. Handa na ang mga dokumento sa Huwebes. Ihahain natin ang petisyon sa Biyernes. Matatanggap ni Ramon ang abiso sa kanyang rehistradong address. Hindi niya ito inaasahan, sabi ni Clara. Kaya nga tayo mabilis maghain, sagot ng abogado. Habang iniisip niyang may oras pa siya. Naghiwalay sila. Sumakay si Clara ng tren at umuwi. Nakahawak sa handrail sa loob ng bagon at nakatingin sa madilim na salamin sa tapat. Nakikita roon ang isang batang babae. Maputla. May maitim sa ilalim ng mga mata. Nakasuot ng madilim na jacket. Halos hindi kilala. O baka ito na ang tunay. Ang isang taong kayang harapin ang katotohanan. 2 araw na lang bago ang Biyernes. Noong Huwebes ng gabi, ipinadala ni Attorney Santos ang mga dokumento sa email. Binuksan ni Clara ang mga file sa laptop sa kwarto, na may saradong pinto, habang nanonood si Ramon ng TV sa sala. Binasa niyang mabuti. Hindi nagmamadali, tulad ng pagbasa sa isang tekstong hindi pwedeng palampasin. Isang petisyon para sa annulment. Isang kalakip na may prenuptial agreement. Isang reference sa punto 4, talata 3. Isang maikling legal na paliwanag sa 3 pahina. Tuyo, eksakto, walang emosyon. Eksakto kung paano dapat. Sumulat si Attorney Santos ng hiwalay. Ihahain natin bukas ng 10:00 ng umaga. Pumunta ka. Na may dalang orihinal na mga dokumento at pasaporte. Darating ang abiso kay Ramon. Sa pamamagitan ng koreo sa loob ng 3 araw ng trabaho. Hindi mas maaga. May oras ka. Isinara ni Clara ang laptop at ilang minuto siyang nakaupo sa dilim. Sa labas ng pinto, umuugong ang TV. Minsan may tawanan, isang palabas. Isang ordinaryong gabi, sa isang ordinaryong apartment. Ang huling ganoong gabi, wala siyang nararamdamang tagumpay. Walang takot. Mayroong ibang bagay, tahimik, halos kalmado, tulad ng pakiramdam sa eroplano, kapag ang mga makina ay umabot na sa buong lakas. At hindi na pwedeng umurong. Lumilipad ka lang. Kinaumagahan. Biyernes. Gumising siya ng mas maaga kay Ramon. Nagtimpla ng kape. Uminom habang nakatayo sa tabi ng bintana. Mabilis. Habang natutulog pa ito. Nagbihis. Kinuha ang bag na may mga dokumento na inihanda niya kagabi. Sumulat siya sa isang papel. Maikli. Walang paliwanag. Umalis ako para sa mga gawain. Babalik ako sa gabi. Inilagay niya ito sa mesa sa kusina. Lumabas, isinara ang pinto ng tahimik. Sa notaryo, kasama si Attorney Santos, nandoon sila ng 90:45. Tiningnan ng abogado ang orihinal na mga dokumento, gumawa ng mga kopya, naglagay ng mga bookmark. 10:02, inihain niya ang petisyon sa korte, ng elektroniko sa pamamagitan ng sistema. Inimprenta niya ang kumpirmasyon. Ibinigay kay Clara. Ngayon, maghihintay tayo, sabi ni Attorney Santos. Ang unang pagdinig ay sa loob ng 3 linggo. Humigit kumulang. Matatanggap ni Ramon ang abiso sa loob ng 3 araw ng trabaho. Kapag natanggap niya ito, magsisimula na. Maging handa ka. Saan eksakto? Tanong ni Clara. Sa pagtawag niya o pagpunta? O pareho?
Itinupi ng abogado ang mga papel sa isang folder. Ang mahalaga, walang usapan kung wala ako. Anumang salita niya, anumang argumento, lahat ay dadaan sa akin. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanya, ng personal. Sige, sabi ni Clara. Umalis siya sa opisina ng 11:30 at pumunta, hindi sa bahay, kundi sa kanyang ama. Naghihintay si G. Gregorio sa kanya. Nakahanda ang mesa ng simple. Walang seremonya. Tsaa, mga sandwich, isang platito ng cookies. Para sa kanya, ito ay 1 kilos. Alam ni Clara. Umupo sila sa kusina, sa unang pagkakataon sa maraming taon, sa tingin niya. Karaniwan, tinatanggap siya ng kanyang ama sa opisina. Ang kusina ay ibang espasyo. Hindi gaanong formal. Hindi gaanong protektado. Mukhang naiintindihan ito ng kanyang ama. Naghain ka na? Tanong niya. Oo. Ngayong umaga. Tumango si G. Gregorio. Uminom ng tsaa. Natahimik ng ilang segundo. May gusto akong sabihin sa'yo. Sabi niya sa wakas. Hindi karaniwan ang kanyang boses. Wala ang business-like na tigas. Mas mahina kaysa sa dati. Alam kong nagkamali ako. Noong kasal. At bago pa noon. Noong pinipilit kita. Tumingin siya sa kanya ng diretso. Walang daya. Hindi ako marunong humingi ng tawad. Pero alam mo yan. Alam ko. Sabi ni Clara. Ang prenuptial agreement. Iginigiit ko iyon. Dahil hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Wala akong ebidensya. Nararamdaman ko lang. Mayroong isang bagay sa kanya na hindi tama. Hindi ko maipaliwanag. Nakikita ko lang. Inilapag ng kanyang ama ang tasa sa mesa. Akala ko, nag-iingat lang ako sa legal na paraan. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Iniligtas mo ang buhay ko sa kasunduang iyon, Papa, sabi ni Clara. Kahit hindi mo alam. Nakatingin si G. Gregorio sa mesa. Mayroong isang bagay sa kanyang mukha na walang depensa. Tulad ng isang taong sanay na magsuot ng baluti at biglang hinubad ito sa isang hindi inaasahang lugar. Nagawa mo to ng mag-isa, sabi niya. Kaunti lang ang naitulong ko. Tumulong ka. Sa sarili mong paraan. Natahimik sila. Sa labas ng bintana. Maingay ang lungsod. Malayo. Pamilyar. Ano ngayon? Tanong ng kanyang ama. Korte. 3 linggo. Ayon sa prenuptial agreement, wala siyang makukuha sa mga ari-arian ko bago ang kasal. Kaunti lang ang naipundar namin sa loob ng 7 buwan. Nangungupahan kami, walang sasakyan. Nagsalita si Clara ng mahinahon. Aalis siyang dala kung ano ang dala niya pagdating. Hindi siya makukulong? Hindi. Sabi niya. Hindi sapat ang ebidensya para sa kasong kriminal. Ipinaliwanag ng abogado. Ayokong gugulin ng maraming taon para dito. Bahagyang naningkit ang mga mata ng kanyang ama. Inaasahan niya ang pagtutol, ngunit tumangulang ito. Nagdesisyon ka na? Kung gayon, ganyan na. Ito rin ay 1 kilos, para kay G. Gregorio, napakalaki. Natanggap ni Ramon ang abiso tungkol sa petisyon noong Lunes. Tumawag si Attorney Santos kay Clara at sinabing naihatid na ang dokumento sa kanyang rehistradong address. Pagkatapos ng 40 minuto mula sa tawag na iyon, nag-vibrate ang telepono ni Clara. Ang sumunod na tawag, 3 minuto pagkatapos. Tapos isa pa. Pagkatapos, isang mensahe. Clara, kailangan nating mag-usap. Agad. Nag-text siya kay Attorney Santos. Mabilis itong sumagot. Huwag kang sumagot. Hayaan siyang dumaan sa korte. Itinago ni Clara ang telepono. Dumating si Ramon sa gabi. Narinig niyang binuksan niya ang pinto gamit ang kanyang susi. Nakaupo si Clara sa kusina. Nang pumasok siya, tiningnan niya ito ng mahinahon. Walang hamon. Walang takot. Iba ang itsura niya kaysa sa dati. Natanggal ang maskara. Hindi lahat. Ngunit sapat na. May pagkalito sa kanyang mukha. At sa likod nito, isang bagay na matigas at malamig. Ano to? Hawak niya ang isang printout ng abiso. Anong ginawa mo? Naghain ako ng annulment.
Kalmadong sabi ni Clara. Sa anong basehan? Matatanggap mo ang lahat ng papeles sa pamamagitan ng korte. Nakasulat lahat doon. Clara. Humakbang siya palapit. Naging mas mahina ang kanyang boses. Halos malambot. Halos nakakumbinsi. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa'yo. Kung ano ang iniisip mo. Pero nagkakamali ka. Pwede tayong mag-usap ng mahinahon. Tulad ng mga matatanda, sabi ng abogado ko. Sa korte. Ulit niya. Seryoso ka? Mayroong isang bagay na matalim sa kanyang boses. Ganap na. Matagal siyang tiningnan nito. Tiniis niya ang tingin. Hindi umiwas. Hindi nanigas. Tumingin lang pabalik. At nakita niya. Nakita niyang hindi siya natatakot. Na alam niya. Na ang lahat ay ginawa na ng maayos. Hindi na mababago. Propesyonal. Natalo na ang laro. Mayroong isang bagay na bumagsak sa kanya. Dahan-dahan. Tulad ng pagbaba ng presyon, ang prenuptial agreement. Mahina niyang sabi. Hindi tanong. Sinabi lang niya ng malakas. Tulad ng isang taong nagbubuo ng isang larawan sa kanyang isip. Hindi sumagot si Clara. Inilapag ni Ramon ang abiso sa mesa. Tumayo ng isang segundo. Pagkatapos ay tahimik na tumalikod at lumabas ng apartment. Tahimik na sumara ang pinto. Walang kalabog. Walang salita. Nanatili si Clara sa kusina ng ilang minuto pa. Pagkatapos ay tumayo, inilagay ang kanyang tasa, ang isang hindi niya nakuha, sa lababo. Binuksan niya ang bintana. Malamig at malinis ang hangin ng Nobyembre. Ang pagdinig ay naganap. Pagkatapos ng 3 linggo. Mabilis. Para sa mga ganitong kaso, malinaw na nagtrabaho si Attorney Santos. Ang ebidensya ay maayos na inayos. Ang prenuptial agreement ay hindi nag-iwan ng puwang para sa anumang maniobra. Dumating si Ramon na may abogado, bata. Malinaw na kinuha. Nang nagmamadali, sinubukan nitong tutulan ang mga kondisyon ng kasunduan, ngunit hindi nagtagumpay. Notaryado. Parehong pirma. Petsa 1 buwan bago ang kasal. Lahat legal, lahat malinis. Inanunsyo ng hukom ang desisyon sa pagtatapos ng ikalawang pagdinig. Annulled ang kasal. Ang mga usapin sa ari-arian ay aayusin ayon sa prenuptial agreement. Lumabas si Ramon mula sa korte na walang dala. Literal. Ang apartment ay kay Clara. Nabago pa ang kasal. Halos walang naipundar na magkasama. Ang kanyang mga gamit ay inayos na niya at ipinadala sa pamamagitan ng abogado. Sa hagdanan ng korte, huminto siya sa tabi niya ng 1 segundo. Hindi siya umiwas. Matalino ka. Mahina niyang sabi. Walang galit. Kundi may parehong malamig na paggalang na sinasabi tungkol sa isang kalaban na minaliit. Oo, sagot ni Clara. Simple lang. Umalis siya. Pinanood niya siyang umalis. Hindi nagtagal. Pagkatapos ay lumingon siya kay Attorney Santos, na nakatayo sa tabi niya na may folder sa ilalim ng braso. Tapos na, maikling sabi ng abogado. Tapos na, sang-ayon ni Clara. Malamig sa labas. Desyembre na. Ang unang niyebe ay nakalatag sa mga bangketa. Manipis. Halos transparent na layer. Itinaas ni Clara ang kwelyo ng kanyang jacket at naglakad papunta sa istasyon. Habang naglalakad, iisa lang ang iniisip niya. Sa Rosario ngayon, malamang umuulan din. At sa stopover karinderya, kung bukas ito sa Disyembre, malamang mainit at amoy kape. At si Anton, marahil, ay nakatayo sa tabi ng coffee machine at inaayos ito na may parehong konsentrasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nahanap sa memorya ang numerong isinulat niya noong linggo ng umaga, nang umalis siya sa kainan. Para kung sakali lang. Huminto siya sa gitna ng bangketa. Hindi pinapansin ang mga tang dumadaan. Sumulat siya ng maikli. Anton, si Clara to. Yung tinulungan mong makahanap ng transient house noong Nobyembre. Kung natatandaan mo, gusto ko sanang pumunta. Malapit na. Ipinadala. Itinago ang telepono. At nagpatuloy sa paglakad. Mas magaan kaysa 1 minuto lang ang nakalipas.
Sumagot si Anton pagkatapos ng 20 minuto. Nasa istasyon na si Clara at nakatayo sa platform nang mag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, binasa ang mensahe, at naramdaman ang isang bagay na mainit at simple na umusbong sa kanyang dibdib. Hindi ka ba? Hindi sobrang saya, kundi isang tahimik na kagalakan. Ang uri na hindi kailangang ipaliwanag. Naalala kita. Punta ka. Handa na ang kape. 6 na salita lang. Walang dagdag na tanong. Walang anong nangyari. Walang bakit ang tagal. Punta ka lang. 2 beses binasa ni Clara ang mensahe. Pagkatapos ay ngumiti siya. Sa unang pagkakataon sa maraming linggo. Nang totoo, hindi bilang bahagi ng isang papel. Umuwi siya ng 6:30 ng gabi. Sinalubong siya ng katahimikan sa apartment. Pamilyar na ngayon, sarili niya. Nawala na ang mga gamit ni Ramon. 1 linggo na ang nakalipas, nang ibigay ng abogado sa kanya ang mga bag. Naglakad si Clara sa mga kwarto. At napagtanto, hindi siya malungkot. Ang espasyo ay hindi mukhang walang laman. Mukha itong malaya. Napakalaki ng pagkakaiba. Binuksan niya ang aparador. At nagsimulang mag-impake. Hindi nagmamadali. Nag-iisip. Tulad ng pag-iimpake hindi para sa isang business trip, kundi para sa isang lugar na gusto mong puntahan. Ang sweater na gusto niya. Malambot, madilim na berde. Binili 2 taon na ang nakalipas sa isang palengke sa Cebu. Maong. Isang libro na matagal na niyang ipinagpaliban. At hindi pa nasisimulan. Kaunting makeup, charger, notebook, at ballpen. Kinaumagahan, Sabado, tinawagan niya ang kanyang hepe sa trabaho, si G. Victor, na 4 na taon na niyang kasama. Ipinaliwanag niya ng maikli, kailangan niya ng ilang araw. Hindi ito tumutol. Hindi kailanman inabuso ni Clara ang mga ganitong hiling. Magpahinga ka, simpleng sabi niya. Ang bus papuntang La Union ay aalis ng 10:00 ng umaga. Dumating si Clara sa terminal ng 9:30. Bumili ng tiket. Sa pagkakataong ito, isang ordinaryong upuan lang. Nakatayo siya sa platform at tinitingnan ang bus. Ang amoy ng terminal, ang ugong ng mga makina, ang boses ng announcer sa mga speaker, lahat ay tulad ng 1 buwan na ang nakalipas. Ngunit iba na siya, sa bus. Umupo siya sa tabi ng bintana. Inilagay ang bag sa itaas, kinuha ang libro, hindi nagtagal sa pagbabasa. Pagkatapos ay tumingin na lang sa bintana. Kung paano dahan-dahang nawawala ang lungsod at nagsisimula ang mga probinsya. Mga bukirin sa taglamig, mga puno, iilang baryo na may madilim na bubong, mababa ang langit, maputi, ngunit sa pagitan ng mga ulap. Sa may abot tanaw, may isang guhit ng maputlang araw ng Disyembre. Ang biyahe papuntang La Union ay tumagal ng halos 6 na oras. Doon, lumipat siya sa isang jeep papuntang Rosario. 1 oras ang biyahe. Nakaupo si Clara sa tabi ng bintana at hindi iniisip ang nakaraang buwan. Hindi ang korte. Hindi si Ramon. Iniisip niya kung ano ang susunod. Hindi partikular, hindi ayon sa mga puntos, kundi kung ano ang maaaring maging susunod na iyon. Ang trabahong gusto niya, ang apartment na sa kanya na lang ngayon, ang kanyang ama, na tila may nagsisimulang magbago, at ang Rosario, isang maliit na bayan, kung saan siya gumugol ng 2 araw noong Nobyembre. At umalis bilang ibang tao. Dumating ang jeep sa istasyon ng Rosario ng 3:30 ng hapon. Bumaba si Clara. Inayos ang bag sa kanyang balikat. At lumingalinga. Ang bayan ay tulad ng natatandaan niya. Tahimik, maliit, walang pagmamadali. Ngayon lang, may nyebe ito. Malinis ang mga bangketa. Ngunit sa mga bubong ng mga bahay, may mga puting takip. Ang mga puno sa parke ay kulay pilak, na para bang nababalot ng yelo. Ang hangin ay amoy lamig at usok mula sa isang tsimenea. Nilakad niya papunta sa stopover karinderya. 10 minuto sa pamilyar na kalye. Lampas sa simbahan, na may gintong simboryo. Lampas sa palengke na bukas. Hanggang 4:00, tuwing Sabado. Ang dilaw na bintana ng kainan
ay nagniningning tulad ng noong gabing iyon ng Nobyembre. Ang tabinging signboard, ang simpleng pinto. Huminto si Clara ng isang segundo sa may pasukan. Hindi dahil nag-aalinlangan siya. Binibigyan lang niya ang sarili ng isang sandali. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok. Mainit sa loob. Amoy kape tunay. Matapang at isang bagay na inihurno. Ilang mesa ang may tao. Isang pamilya na may mga anak sa tabi ng bintana. Dalawang matandang lalaki na may chessboard sa isang sulok. Isang komportable, buhay na ingay, hindi pang lungsod, pang probinsya. Hindi malakas. Nakatayo si Anton sa likod ng counter. Tinitingnan niya siya nang pumasok siya. Na para bang hinihintay niya ang eksaktong tunog na iyon ng pagbukas ng pinto. Walang pekeng pagtataka. Walang malapad na ngiti. Para sa publiko, nakita lang niya at may isang bagay sa kanyang mukha na naging mas mainit. Clara, sabi niya. Anton, sagot niya. Hinubad niya ang kanyang jacket. Isinabit ito sa isang kawit sa may pasukan. Umupo sa parehong mesa, sa tabi ng bintana kanyang mesa. Sa tingin niya, sa labas ng bintana, may isang kalyeng may nyebe, kung saan naglalakad ang isang babae na may kasamang anak. Hawak ang kamay nito. Dinala ni Anton ang kape. Hindi nagtatanong. Inilagay niya sa harap niya ang isang maliit na tasa at isang platito na may asukal. Naaalala mo kung ano ang iniinom ko? Sabi ni Clara. Naaalala ko. Kumpirma niya. Natahimik ng isang segundo. Kumusta ka? Hinawakan niya ang tasa, gamit ang kanyang mga palad. Mainit ang kape. Agad na uminit ang kanyang mga daliri. Mas mabuti, sagot niya. At iyon ay totoo. Ganap, walang pasubali. Mas mabuti ng malaki. Tumango siya. Hindi nagtanong muli ang katangiang iyon, na pinahalagahan niya sa unang pagkakataon. Ang pagtanggap sa sinabi kung ano ito, nang hindi humihila ng sobra. Matagal ka ba rito? Tanong niya. Ilang araw? Sabi ni Clara. At idinagdag. Pagkatapos ng isang sandali. Hindi ko pa alam. Baka mas matagal. Tiningnan siya ni Anton nang may atensyon. Walang pagmamadali. Bukas ang pahinga transient house, sabi niya. Kung sakali. Alam ko. Ngumiti siya. Nakapag-book na ako kaninang umaga. Bahagya siyang ngumiti pabalik. Ang parehong tahimik ng ngiti na natatandaan niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa ibang mesa. May mga bagong customer na dumating. Pinanood siya ni Clara at naisip na may mga taong hindi mo kailangang magpaliwanag, magpanggap, mag-isip ng kahit ano maging ikaw lang. Matagal na niyang nakalimutan kung ano ang pakiramdam niyon. Nag-usap sila ng matagal sa gabing iyon. Totoong matagal. Walang pagmamadali. Ikinuwento ni Clara sa kanya, hindi lahat kaagad. Dahan-dahan. Tulad ng pagkuwento sa mga istoryang hindi pa nakaraan. Ngunit hindi na rin kasalukuyan. Tungkol sa bus, sa gabing iyon, sa mga ginawa niya sa nakaraang buwan, nakikinig si Anton ng tahimik. Hindi pumuputol, hindi nagmamadali, minsan lang nagtatanong, maikli, eksakto, ang mga tanong na nakakatulong para magpatuloy sa pagsasalita. Nang matapos siya, ilang segundo siyang tiningnan nito. Nagawa mo to, nang mag-isa, sabi niya. Halos, sagot ni Clara. Tumulong si Aling Nena. Tumulong ang abogado. Tumulong si Papa sa sarili niyang paraan. Natahimik siya. Tumulong ka. Noong Nobyembre, nahanap ko lang kayo ng transient house, sabi ni Anton. Minsan, sapat na yun. Nagsasara ang kainan ng 10:00. Nagliligpit si Anton ng mga mesa. Nagliligpit. Nakaupo si Clara na may huling tasa ng kape. Bihira. Malaki. Parang sa mga aklat pambata tungkol sa taglamig. Nang tumayo siya para umalis, lumabas si Anton mula sa likod ng counter. Linggo bukas, sabi niya. Nagbubukas ako ng 9:00. Kung gusto mong mag-almusal, hindi sa transient house. Gusto ko.
sabi ni Clara. Malamig at tahimik sa labas. Patuloy na bumabagsak ang niyebe. Naglakad si Clara sa malinis na bangketa. At dumadapo ang mga snowflake sa kanyang jacket, sa kanyang buhok. Hindi siya nagmamadali. Iniisip ang 7 buwan ng pagsasama na naging kasinungalingan. Isang buwan na nangangailangan ng lahat mula sa kanya. Pagtitiis, malamig na ulo, eksaktong mga desisyon. Ang korte, ang huling usapan sa hagdanan. Si Ramon, papalayo. At sa hinaharap, isang umaga, sa isang maliit na bayan, kape sa isang medyo tabinging kainan, isang taong naaalala kung paano niya iniinom ang kanyang kape at hindi nagtatanong ng mga sobrang tanong. Minsan, iyon ang pinakamahalaga. Sinalubong siya ng pahinga transient house tulad ng noong Nobyembre. May kasimplihan. Init. Kawalan ng mga sobrang salita. Ang parehong babae sa reception ang nagbigay ng susi. Umakyat si Clara sa kwarto. Inilagay ang bag. Hinubad ang jacket. Humiga sa kama at nag-unat. Mahaba. May kasiyahan. Tulad ng pag-unat pagkatapos ng isang mahabang biyahe. Sa labas ng bintana, bumabagsak ang niyebe. Natutulog na ang maliit na bayan. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang susunod sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Hindi niya alam kung mananatili siya rito o babalik sa Maynila. Hindi niya alam kung saan hahantong ang nagsisimula pa lang sa pagitan nila ni Anton. Dahan-dahan, tahimik, walang mga plano at kalkulasyon. Ngunit isa ang alam niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya natatakot sa hindi niya alam. Hindi sinusubukang kalkulahin. Hindi sinusubukang bumuo ng isang plano. Nakahiga lang siya sa dilim ng isang maliit na kwarto, sa isang maliit na bayan at nakikinig sa katahimikan. Malinis. Totoo, kanya. Bukas. Umaga na. At magiging maganda ito.